pong meron po ngayon is the New Distributors Orientation or tinatawag natin NDO or meaning training po na ginaganap natin after mo mag-join. Okay? Pang bago, pang medyo bago, pang luma, di ba? So hindi naman porket sinabing New Distributors Orientation, pang bago na kasi literally. Kasi syempre, habang tumatagal ka sa front row, may stages ka na mararating dito eh. Pag new member ka, ang alam mo lang dapat or ang kailangan mo lang mag-invite naman eh. Tapos sinaaral mo yung business, pero darating yung time, mag-handle ka na ng team, mag-handle ka na ng tao. Kaya kailangan mo mas umate ng NDO. Okay? So anyway, yung kanina po, sino po yung nasa bomb kanina? Di ba, grabe yung speaker natin, di ba? Nagpaiyak, no? Si Sir Joven, no? Pati kami ni Dunis kanina, naiiyak kami sa likod, eh. Paus na si Sir Joven, lumalaban pa yung lalamunan, eh, no? Grabe, no? So, ang tawag doon, BOM naman, bomb po, bomb, hindi boom. Hindi bomb. Bomb, BOM, Business Opportunity Meeting, presentation po, tawag po doon, big bomb, seminar type. Okay, kasi may different type of bomb, eh. So, yun po yung seminar type, bomb po yun. Ngayon po, training po to. So, ready na ba kayong matuto? Mamaya nga, baka may dumagdag pa sa amin dito, kaya matindi po yung gabing to. Kaya medyo bibilisan namin ni Sir Dunis, ay pipilitin namin maging mabilis. Sana maging mabilis, di ba? Pero okay lang ba mali tayo ng konti ngayon? Parang hindi ah. Kanina grabe kayo sumigaw kanina. Yes, Pogi, grabe yan. Okay lang ba mali tayo? Yes. Nawala yung energy nyo eh, no? So yung mabilis na mga 2 hours lang, okay lang ba? And 4 days? So, ganun katagal, walang tulugan. So, anyway guys, start na tayo. Ready naman na yata tayo dito. Umpisahan na ni Sir Dunis to. Sir Dunis, ang pinaka-topic natin for tonight, di ba mag-start po tayo dito. Dito, doon. Saan ba to? Hala, kuya, bakit wala ito? Ayan! Ang topic natin, Sir Dunis, ano po yan? Actually, yung guys, dahil yung pinaka-topic namin, actually, lang po, benefit lang po. Pero, ito yung pinaka-kailangan natin, sa network talaga. So, yung unang topic natin, peer and love. Minsan kasi, member ka na kanto, minsan, nakatakot ka pa, or minsan nagdududa ka, kung may mangyayari sa'yo dito. Okay ba? Kasi alam mo, sa akin, sa lahat ng andito, lalo na kung may bagong member ka, ito yung pinakaunang kailangan sa enroll sa kanya. Okay ba? Kasi, pag nag-enroll nito sa kanya, yung member mo, enroll talaga. Kaya pansin mo, minsan, may member ka, minsan nga, 1 day pa lang, wala na eh. Meron ba kayong mga member? Nag-member ka, so kinabukasan, di mo na makontak, bakit? Hindi mo agad to, napaliwanag. Pero alam mo, pag napaliwanag mo to, yung member mo kakaroon ng ilang taon. Okay? So, yan. Ayun. Ayun. So, yung sa akin, meron tayong dalawang klase ng failure. Ay, ng fear. Una, yung fear of failure. Sabihin nyo failure? Failure. Sa akin, yung iba kasi, ayaw, nakatakot mag-fail. Pero, sa akin, yung pinatok mo, paulit-ulit kang mag-fail dito. Alam mo bakit? Pag paulit-ulit kang mag-fail, doon ka gagaling. Diba? Talaga, pag na-fail ka, ang tawag sa'yo, tanga. Diba? Pero dito, pag na-fail ka, normal. Tama eh. Diba? Saka alam mo dito, pag takot kang mag-fail, hindi para sa'yo po. Okay ba? Kasi, lahat ng tao, nag-successful, lahat yung mag-fail din talaga. Saka alam mo yung failure, yan yung mapapanood mo ng kwento mo. Saka, yan yung mapapaalim sa'yo. Yan yung mapapalalim sa'yo dito. Sino dito ay mag-fail? Siyempre lahat. Sa akin, dapat from now on, i-mindset mo, normal lang mag-fail. Okay ba? So yung pangalawa, fear of rejection. Sa akin, yung ginagawa natin, hindi lahat ng tao na aalukin mo, mag-oo. Paano mo malalaman pag may ginagawa ka? Alam mo paano? Paano? Pag may mga tao na nag-load. Saka alam mo, pag ginagawa mo to, huwag mong bibilangin kung ilang ulit yung mag-load sa'yo. Alam mo yung bibilangin mo, kung ilan yung oo sa'yo. Kasi may mga, naalala mo dati, nung mga panahon natin, alam mo, tagal na no? Meron kaming kasabihan. Isang kung invite mo, may isang magpapayin. Alam nyo gano'n kayo kagwerte? Minsan unang invite ko, minsan payin eh. Tama. Diba? Pero alam mo kami dati, kasi naabutan ko yung front row dati. Yung front row, wala pa talagang resultang malaki. Okay ba? Wala pa kilalang mga endorser. Alam mo, napakagwerte nyo kasi, yung front row ngayon, kilalang-kilala na eh. Alam mo ngayon, ang pinaka-problem na nga ng mga invite mo, kaya na lang pala eh. So sa akin, sample, naman sabi namin kanina, yung sampung invite mo, may isang mag-member. Pero what if, baka 11 ka na. Ayaw pa din, anong gagawin mo? Hanap ka ulit. Parang lang yan eh, parang lahat naman nag-commute. Yung iba mayaman ah. Aeroplano? Commute, what's that? Example, yung jeep o kaya yung tricycle, hindi huminto, anong gagawin mo? Mag-e-emote ka ba? Mag-warning ka ba? Ano gagawin mo? Hindi pwede, mag-intay ka lang. Ang gagawin mo, papara ka lang ulit. Parang lang yun eh, parang barahay. Sino dito mga tugarol? Proud na proud pa eh, no? Ako kasi, baka pa lang kuwan, parang nung nakamag-baraha.
Kasi baka pa lang yun lang ako, inaayan ako mag-commute. Diba? Sa akin, yung baraha, ilan yung alan? 4. Diba? Para mahanap mo yung alan, ano kailangan mo? Kailangan bulot ka lang ng bulot. Dito, para mahanap mo yung mga tamang tao o yung mga magme-member sa'yo, kailangan kausap ka lang ng kausap. Yung iba kasi, bakit minsan tumatagal tayo, minsan, unang invite mo, ayaw, wala, dinadamdam mo. Nakala mo, etong ginagawa natin, kailangan, mabilis kang mag-move on. Sabihin mo nga, move on. Diba? Tapos, may invite ka, ayaw, ano gagawin mo? Hanap ulit. May member ka, nawala, ano gagawin mo? Hanap ulit. Alam mo minsan nga, may member, minsan, may member, may invite ka. Sabi niya, on the way na. Alam mo, Lupet? Wala. Ilang oras ng on the way. Diba? Tama eh. Namutin na yung mata mo, on the way pa din. Tama ba? Minsan naman, diba, magpipingin na. Ilawer ka pa eh. Bukan talaga. Magme-member ako at ng platinum. Alam mo, Lupet? Ilang bukas ka, nakablock ka na. Diba? Saka alam mo sa akin, mahalin, ano lang talaga pag ginagawa mo ko, damihan mo lang. Parang loto, alam mo yung loto? Sa loto, pag tumaya ka, may chance kang manalo. Pag marami kang taya, malaking chance na manalo ka. Pag wala kang taya, may tama ka sa ulo. Eh. Sabi ko, yung ginagawa natin, yun lang din yung gagawin mo. Sa akin, huwag ka makaka-target talaga. Okay ba? Alam mo, lahat ng pinagdadaanan mo sa network, darating yung time, may dahilan. Alam mo bakit? Darating yung member mo, ganyan din yung yung mangyayari sa kanila. Alam mo yung rejection, yan yung mapapagod na ng kwento mo. Example, anong name mo, bro? Benedict ka. Ayan yung pangalan ng pornstar ah. Pang pornstar yung pangalan ah. Diba? Ngayon, so, yun. You know what? Baka meron. Dagdagan ko muna to. Baka naka-off naman to. Naka-on na ba to? Paano ba i-on natin to? Wala Ito ito yata yan eh. Ito yata eh. Ako ba nagbabalik dito kayo? You know what? Ako na? Hindi, bumabalik lang siya pero hindi siya forward. Negative to ah. Ay, bilog, ito yung pang forward. Ay, ako naman pala eh. Ayun, ayan. So, ito, para alam nyo lang din, di ba? So, yan, fear. Ang meaning mo na ng fear, para alam nyo, is para lang alam ng karamihan. Di ba? Kasi lahat tayo is may fear, tama ba? Iba-iba tayo ng klase ng fear eh, di ba? Yung iba naman, takot kayo saan? Sa dilim, takot sa ipis. Sino dito takot sa ipis? Ang lalaki yung tao, takot ka sa ipis, no? Pero iba kasi usapan yung naglalakad lang pag lumilipad na. Tama, di ba? Ibang usapan na yun eh, no? Di ba? Takot kayo sa butterfly, meron mang ganun, grabe, no? Oo, pag butterfly na, ano pa, takot ng iba. Iba-iba yan. Yung iba naman takot sa masikip na, yung tight spaces, di ba? Takot sa heights, di ba? May ganun, no? Takot sa asawa, marami ganyan. Takusa, di ba? Takusa, ikaw si ultramantiga, di ba? Tiga hugas, taga laba. So, iba-iba tayo ng fear. Ako dati, isa sa mga pinaka-fear ko talaga is yung magkamali sa harap ng crowd. Yung magsalita sa harap, isa po yun sa fear ko. And majority of us naniniwala ko, isa rin yun sa mga fear nyo, tama po ba? Nang recitation nga dati ng college, takot na ako. Yung graded, ayoko talaga na nagre-recite, di ba? Kasi nakakatakot yung magkamali ka sa harap ng maraming tao, tama po ba? Before po, naging speaker na ako lahat, ayoko pa humawak ng mic. Kasi feeling ko, bakit ganun? Sino dito yung mga naging speaker na or na po sa stage? Parang feeling ko, parang iba yung boses ko sa mic. Na-feel niyo ba yon? Bakit parang ang pangit sa mic ng boses ko, pero na-realize ko, pangit lang pala talaga. So, totoo yan, nang bago ako, nagpi-feasibility study na ako, speaker na po ako lahat, ayoko pa rin mag-mic, kaya nasanay yung boses ko na ganito kalakas. Kasi nga, hindi ako nagma-mic dati, nagigets nyo? So, isa po yung sa fear ko, pero yung fear pala, tayo lang gumagawa nun. Kasi ang fear is false expectation appearing real. Hindi siya totoo, kaso nagmumukhang totoo kasi nga pinapaniwalaan natin. Parang multo lang yan eh. Sino po dito naniniwala sa multo? Oh, di ba? Ako nang bata po, takot ako mag-CR ng gabi. Yung madilim, Bakit? natatakot ako pa may multo eh. Di ba may ganun, di ba? Pero hindi pala ako takot sa, alam mo yun, hindi ako takot sa dilim, takot ako kung anong meron sa dilim. Tama. That's fear of unknown eh. Tama? So, kakabuo ko sa utak ko na may multo. So, every time na madilim, mag-isa lang ako ng bata ako, natatakot ako. Lalo nanonood pa ako dati, nakapanood pa ako Mount Star University. Alam niyo ba yon? Disney naman yun, or ang tawag doon, cartoons naman yun. Pero syempre, pag natutulog ka mag-isa ka, baka may monster sa ilalim ng kama mo. Tama, mali? Diba? Tapos yung mga ba'y palabas dati, bata pa ako, yung mga nakakatakot yung mga shake, rattle, and roll. Nabutan mo ba yun? Nabutan mo ba yun? Yung mga kila Chris Aquino, nakakatakot yung mga sounds nun eh, di ba? Ang nakakatakot doon, sounds eh, hindi mismo yung palabas eh. Kalalaki mong tao, mapapatili ka eh, di ba? So that's fear eh. Minsan tayo lang ang nagke-create ng fear kasi yun yung pinapaniwalaan natin eh. Takot ka sa multo, nakakita ka na ba ng multo?
Ang dami nating pinapaniwalaan di ba? Na kunyari multo ganyan, pero hindi naman natin nakikita kasi nga kinikreate ng utak natin. That is fear. Tama. And nabanggit naman ni Sir Dunis kanina, there are two types, di ba? Failure o explain ko yung failure. Sabi nga, di ba, marami sa atin takot mag-fail. Pero laging yung tatandaan, ang failure is first attempt in learning. So normal na magkamali ka. Bakit? First attempt Unang beses mo ginawa Di ba ng bata? Sino po dito naging bata? Ano, hindi? Yung iba, hindi? Lahat tayo, dumaan tayo sa pagiging bata, pagiging sanggol, hanggat natuto tayo maglakad. Pero sino dito, yung pagkalabas mo sa nanay mo, naglakad ka kagad? Tiyanak ka nun. Walang ganun. Lahat po tayo, 8 months or 7 months, maaga na yata yung 6 months, yung iba nga 1 year, and 1 month, 2 months, doon sila nakapaglakad Pero nang naglakad ka ba noon, kung maaalala mo or babalikan mo yung mga picture or tanong mo sa magulang mo, ma, nakapaglakad ba ako kagad? Ano sasabihin ng magulang mo? Hindi, nadadapa ka nga lagi Tama po ba? That's first attempt in learning. Nadapa ka, bumangon ka. Tama, di ba? Pero hindi mo sinabi sa sarili mo, porket nag-fail ka, na hindi yata para sa akin ito paglalakad. Hindi mo naisip yun, kahit yung bata ka, hindi pa buo yung isipan or utak natin, pero hindi sumagi sa isip ng bata na hindi para sa kanya yun. Kasi ang bata, pag nadapa, bumabangon. Nakakalungkot. Ano mo kung bakit? Buti pa yung bata, pag nag-fail, bumabangon. Tayo, isang failure lang, isang pagkakamali lang, ano iniisip mo? Hindi yata para sa akin to. Baka para lang kay Sir Dunis, baka para lang kay Abs Philip, baka para lang sa mga upline dyan, nauna na kasi sila No, hindi po kami kumikita ng malaki dahil magaling kami. Kumita kami ng malaki because ang dami naming failure na nadanas. Ang dami naming pagkakamali. Ang daming failure, kung ano-ano, para pagluluto lang yan Sino po dito nagluto na? Para lahat makarelate, na-try na magluto. O, naalala niyo yung unang nagsaing po kayo? Ay, yung mga iba dito, Gen Z na Ang matindi dyan, Gen Z ka na, nasunugan ka pa ng di ba? Ang tawag dito, no? Rice cooker ka na nga Dati kami. O, di ba, pag nagsaing, sino po yung nakaabot dito, hindi pa rice cooker? O, di ba? O, di ba, susukatin pa yan, di ba? O, meron pa tinatawag na in-in. Di ba, yung ba yung tama? Tama, di ba? O, di ba? Sabi ng nanay ko, hinaan mo yan. O, pag gano'n hinaan mo yung apoy, tama? Para ma-in-in lang. O, ako, excited ako maglaro ng bata ko. Sabi ko, ba't ko hinaan? Di tumagal. Nagulat na lang ako, sumigaw yung nanay ko, Philip! Yung sinaing! Nasusunog! Tawag doon, first attempt in learning. Sabi ng nanay ko, hugasan ko daw yung bigas. Paulit-ulit ko hinugasan yung mga bigas kasi isa, dalawang hugas, malinis na. Dati, Diyos ko, may mga bato, may mga pa. Oo, basta ang dami nasa Tama ba? Naabutan niyo ba yon? Ngayon, ang linis ng bigas, pero dati, ginagano-gano pa nga ng nanay ko yung bigas Naalala niyo po ba yon? Wala niyo, nakaka-relate sa mga Gen Z, no? Hindi nga kayo bumibili ng bigas, di ba? So, alam mo yon, pinahugasan sa akin yun. Sabi ng nanay ko, ang tagal mo dyan, kanina ka pa. Ang bagal mo namang bata ka. Sabi ko, tagal Anong matagal? Tinignan niya, malinis naman Sabi ko, inaantay ko maging clear. Yung pala, hindi pala magiging clear yun. Natay ko di ba yung kulay tubig talaga na clear? Nakasampung na yata ako, ganun pa din yung kulay Tawag doon, first attempt in learning. Nagluluto ako na isda dati, hindi rin ako marunong. Actually, pronto, tumanda na ako, few years ago lang yata yun Sinend ko, bakit gato itsura ng ko at daing ko? Yung tiyan nasa kabila. Kasi hiniwa ko yung sa gitna Yung pala, ang nahiwa ko, yung bangus, alam niyo po yung bangus? Alam niyo po yung daing? Hiniwa ko yun. Siyempre, yung tiyan yung hiniwa ko. Kala ko dun Yung pala dapat sa likod niya. Para pag bumuka, yung tiyan magkadikit. Sa akin magkahiwalay. Sabi ko parang may iba. Iba So, sabi ko parehas na naman ang lasa yan. Tawag doon, first attempt in learning. Nagkamali ako pero natuto ako. Sa bawat failure na magkakaroon ka, alam mo yung good news, ito may po, di ba? Sa bawat failure na magkakaroon po tayo, di ba? Failure. O, di ba? Magfe-fail ka. Pag nag-fail ka, huwag ka malungkot. Bakit? Sa failure na yan, sa failure mo na yan, di ba? May matututunan wala. Di ba? Nag-fail ka, bakit? Wrong decision Tama? Pero magkakaroon ka doon na tinatawag na experiences. Tama? Ang failure is experience. Kaya nga pag nag-fail ka ng paulit-ulit, matuwa ka doon. Tanong mo kung bakit? Kasi makukuha mo na yung mga right decision. At yung right decision, yan yung magdadala sa'yo saan? Sa success. Nakakasunod po kayo? Kaya kung mag-fail ka man ngayon, that's okay. Mag-fail ka bukas, that's okay. Paulit-ulit ka mag-fail, that's okay. Bakit? In failure, there's learning. Matututo ka. Magkakaroon ka ng experience. Parang pag naligaw ka. Pag naligaw ka isang beses, okay lang yun, di mo kabisado Naligaw ka pangalawang beses, okay lang yun, di mo talaga kabisado pa hindi sharp yung memory mo Pero paulit-ulit kang maligaw, paulit-ulit kang maaagay ng experience, next time pag pumunta ka dun, alam mo na. Tama, di ba? Hindi yung magbabaliktad ka ng damit. Hindi na yun. Naliligaw ako, baliktad ako. No, ilang beses ka na nag-feel Ilang beses ka na nakakuha ng experience. The good news is, alam mo na yung right decision. Kaliwa ba kanan? Kaliwa. Sa kanan, nandiyan yung aso nang hahabol sa akin Diyan, long cut yan Mukha lang shortcut, pero long cut Tama po ba? Alam mo na So that's the right decision. And yung right decision, yun yung magpupunta sa'yo saan? Success. Kaya that's okay. It's okay to fail. Lahat po dito na natutong mag-bike, lagi ko ina-example to. Lahat ng natutong mag-bike po dito, nasemplang na.
Sabi pa sa atin, tingin sa malayo. Tama, di ba? Tingin sa malayo, padyak ka. O may lubak pala. Semplang ka. Sugat. First attempt in learning. Diba? Sino po dito marunong lumangoy? Yung iba, hindi, no? Kahit langoy asa, di ka marunong? Sisid lang, no? Oh, lahat ng marunong lumangoy dito, lahat kayo nalunod na. Tama, di ba? Pero, hindi ka natakot. Inaral mo ulit, lumangoy ka ulit. Bakit hindi ka natuto lumangoy? Kasi natakot ka. Kinain ka ng fear. Tama? Hindi ka na nag-try ulit. Hindi ka na sumubok ulit. Kaya hindi ka natuto. Tama? Pero lahat ng natuto, nakainom na yun ng ihi ng ibang tao. Yung sarap na sarap ka, no? Sarap dito, pero medyo mainit sa kidipul, ah. Ikawain mo yun ng bata ka, eh. Sabi niya, hanggang ngayon nga, eh. Grabe, no? May tropa pa ako, feel na feel niya, nagsha-shower po. Nakikita ko, wala na yung shower, pero yung pa rin umaagos dito. Sabi ko, pare, umiihi ka na dyan, ha? Diba? So, dapat doon, fear, first attempt in learning, failure, first attempt in learning. Tandaan nyo, it's a prerequisite to success. Kailangan siya. Kumbaga yung sa subject natin, sa college, di ba, may mga ganong subject, prerequisite, hindi mo makukuha hanggat hindi mo pinagdadaanan to. Pagdadaanan mo muna to, bago mo makuha to. Walang shortcut. Pagdadaanan mo yan. Dito sa front row, fast forward tayo. Fast money, pero hindi easy money. So, pagdadaanan mo pa rin yung failure sa labas, pabibilisin lang dito. Kaya nga tatanungin mo, Kams Philip, mahirap ba magtrabaho? Mahirap. Nagtrabaho ko 6 years eh. Front row ba mahirap? Mahirap din. Bakit? Yung 4th year sa labas, kinocompress lang naman natin dito eh. Yung 4th years na resulta sa labas, kaya mo kunin dito 8 to 10 years lang. Pero yung hirap nito, hihirapin mo sa 8 years, 10 years. Kaya mahirap pa din talaga, pero okay lang. At least after 10 years, mayaman ka. Nagigets nyo? O ano next dyan, no? Sabi nga, ito na sabi ng Sir Luis kanina to. If you never failed, you never tried. Di ba pag wala ang ginagawa, di ka talaga mag-fail. O sino dito gusto na sikreto? Gusto niya na sikreto, ha? Sino dito yung gusto niya hindi siya maiing dyan? Hindi maiing dyan. Yung lahat ng invite mo, lahat ng i-schedule mo, pupunta, sasabihin ko na agad sa inyo. Gusto niyo ba mangyari yon? Walang in dyan, wala talaga. Sino? Taas kamay. Taas kamay. O, taas kamay. Sikreto tong malupit. Eh, di wag ka mag-invite. Hindi ka maiing dyan. Wala ang i-invite din eh. Hindi ka nakikita. Kaya pala yung ibang member, hindi na yung Indian. Kasi hindi nag-i-invite. Nagets mo, if you are trying something new, magfe-feel ka. Lahat ng bagong ginagawa mo, lahat ng first time, magfe-feel ka muna. Hindi kagad perfect yun. O balik tayo sa kwentong bangus ko. Sa kwentong isda ko, yung unang, pangalawa, yung pangatlo, hanggat tumanda ako, di ko pa rin alam. Yung isda pala, Diyos ko, hindi pala pipilitin mo, dapat pihitin agad yun. Kaya pala pag nagluluto ko ng isda dati, laging wasak-wasak. Durog lagi. Sabi ko, bakit durog? Bakit yung nanay ko, ang ganda magluto ng isda? Natatakot pala akong masunog. Dapat pala, pag ready na yung isda, madali na siyang baliktarin. Hindi ko alam yun. Pati yung mantika, laging galit sa akin. Sabi ko, ano kaya problema sa akin ito? Laging putok ng putok pag sa akin. Dapat, di ba? Dapat pala, mantika rin, pinapainit, hindi basta-basta, lagay ka kagad. May ganun pala, tamang temperature yung mantika. So imagine, hindi ko nga alam din yun. Di ba? Pero pag may tinatry kang bago, mag-feel ka talaga. Tama po ba? Kaya kung baguhan ka sa ganitong business apps, nahihirapan ako. Dapat lang. Ano kami lang? Mahihirapan ka talaga. Every master wants a beginner. Walang magaling kagad. Walang matindi kagad. Walang speaker kagad. Takot na ako mag-talk. Dati ngayon speaker na ako eh. Apps, ang galing mo naman. 10 years na ako dito eh. Dapat lang. Ang tanga ko naman, 10 years na ako. Di pa rin marunong mag-talk, di ba? Pero nang bago ko, katulad mo ko. Ayoko nga magpa-welcome eh. Ayoko nga mag-mind setting eh. Naipag-away pa ako sa upline ko. Bro, ikaw na. Tropa ko kasi yung upline ko eh. Ayoko bro. Nakakabahan ako eh. Ganda, no choice ako. Ngayon, natuto na ako. Pero, nag-fail din ako. Ang maganda nga, the more struggles you have, the bigger the reward. Nahihirapan kayo? Nahihirapan hindi? Mas maraming struggles, the bigger the reward. Kaya okay lang. Okay lang yan, nahihirapan ka. Ang daming di nagpe-pay in, di ba? Alam mo kung bakit? Dami mo kinakausap eh. Pero darating yung time, sobrang dami mo ng pay-in. Bakit? Sa dinami ng kinausap mo, gumaling ka na. Yung iba, apps, konti lang rejection ko. Bakit konti? Konti kausap mo eh. Pag tinanong mo kami ni Sir Donis, marami bang rejection? Sobrang dami. Di ba? Hanggang ngayon nare-reject. Hanggang ngayon nagfe-fail. Bakit? Hanggang ngayon nagtatry eh. Tama ba? So, nagets nyo to? O, sige, next natin to. Next natin. Natututo ba kayo? O, ayan no, ito yung sinasabi ko kanino. Failure is the key to success. In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. Ang problema kasi, mas matindi yung fear of failure mo kaysa sa desire mo maging successful. Kaya pag nag-fail ka, na-reject ka, ayaw mo na. Pero pag matindi yung desire mo for success, pag gusto mo talaga maging successful, magbago buhay mo, yumaman, kahit anong failure pa yan, susubok ka ulit. Tama, mali?
Sa work nga eh. Ang tagal na natin nag-work, di naman tayo nakakaipon. Nag-work pa rin tayo eh. Bakit? Kasi yung desire for success, mas mataas yun kesa saan? Sa fear of failure. So dapat pag ginagawa natin yung business, pag ginagawa natin yung front row guys, dapat yung desire mo. Ano ba Tagalog ng desire? May mas malalim na ano yun, kagustuhan kasi parang bitin eh. Hinahangad, ninanais, di ba pa? Di ba parang si Lucifer lang, no? Di ba sa Netflix, no? What is your truly desire? May term sa desire eh. Pinagnanasahan. Di, totoo yun yung desire. Dapat yung pagnanasa mo sa success, napakataas. Di ba? Marami ganyan yung member ko eh. Pagnanasa. Pero dapat, sa success. Di ba? Doon ka lang nakatingin, nakafocus ka, success lang. Nagigets nyo? So dapat meron tayong ganun, desire for success. What most people think, it's either you fail, di ba? Or maging successful ka. Yan sa labas, tama yung sabi ni Sir Dennis kanina. Sa labas, pag nag-fail ka, ano sabi? Bobo ka, tanga ka, wala kang kwenta, wala kang mararating. Di ba sa school, pag bobo ka, ano? Ha? Bagsak, 75, wala kang kwenta. Laging ino-honor nila, laging pinupuri nila yung top 1. Yung ano lang, tawag dito, yung matatalino. Di ba nila alam, yung mga nag-fail nila, ang hirap nila pinagdadaanan ng mga yan? Nag-fail ka na nga, papagalitan ka pa ng magulang mo. Kaya lalong nag-fail yung marami sa school. Bakit? Failure na nga, hirap na. Pagdating pa ng bahay nila, at tingin pa sa kanila ibang tao, failure. Walang mararating, walang kwenta. Tama? Pero alam mo, if you want to be successful, dapat hindi ganyan ang tingin mo. Eto po dapat, ayan ang successful na tao ang tingin niya sa failure, hindi kalaban. Kailangan nila yan. Failure, failure, failure. Ganyan po talaga ang road to success. Bago ka maging successful, marami mo ng failure. Ulitin ko, failure is what? Experience. Ano ba sabi? Experience is the best teacher. Tama po ba? Kaya nga gumagaling yung mga upline eh. Kaya nga tumitindi yung mga upline eh. Kahit sino negative kausap namin, ako-convert namin ni Sir Dunis eh. Bakit? Dami namin nakausap dati eh. Tama ba? Dami namin nakausap dating negative eh. Hindi nga lang negative eh. Kupal pa, alam yung kupal? Nangaaway pa. Nagwawala pa sa opisina. Kaya mindsetting namin dati, National Bookstore. Hindi namin dinadala agad ng Pacific kasi ayaw namin sa Pacific magwala. Kung magwawala siya, national siya. Di ba? O dahil magaling na kami mag-mindset, magaling na kami kumausap ng tao, nakokontrol namin siya. Alam na namin gagawin namin. Because of many failures na dinanas namin. Nakakasunod kayo? Ayan, no? Ayan. Yung unsuccessful tao, pag nag-fail sila, iniisip agad nila yun, nilalagay na sa utak nila, failure ako, wala akong kwenta, wala akong mararating, hanggang dito na lang ako. Tama, di ba? Ganito lang ako, ito lang ako eh. Pinanganak ako mahirap, mamamatay ako mahirap. Kasi nga, yung failure, nilalabel mo sa'yo. Hindi porket nag-fail ka ngayon, failure ka habang buhay. Hindi porket bagsak ka ngayon, bagsak ka habang buhay. Hindi porket mahirap ka ngayon, mahirap ka habang buhay. Hindi porket wala ang grupo ngayon. After few years, wala ka pa rin grupo. Wala ang grupo ngayon, pero next time, kasama ka na namin ni Dunis, nag-training dito. Di ba? Kasi dati, wala rin naman kaming members. Naabutan ko si Dunis, wala silang member, kinausap ko sila, 3-4 lang sila. Ang liliit pa, mga minyo ng itsura. Puro bata. Nagpapaturo anong gagawin. Ngayon, emplab na. Ngayon, speaker na. Naka-sports car pa. Napakagwapo, napakaangas. Di ba? Pero, ang daming failure. Ang dami nila pinagdaanan. Lalo na pandemic, hindi mo alam. Pero maraming failure. Pero tumigil ba? Hindi. Pero naman dapat eh. Ginamit nila yung failure. Ginamit namin yung failure as stepping stone. Para maging successful kami. Failure, lagay namin dito. 1 step. Failure, pang second step. Failure ulit hanggang makaakit kami. Ang problema, yung failure, nilalagay mo sa sarili mo. Failure ako, hindi ako magaling magsalita. Wala akong kwenta. Black sheep ako, di ba? May mga ganyan tayo. O hanggang kailan titignan mo yung sarili mo na ganyan. Di ba? Lagi namin tinuturo kung ano yung pinapaniwalaan mo, kung ano yung tingin mo sa sarili mo, yun ka. Inisip mo failure ka talaga. Isipin mo successful ka, magsasucceed ka talaga. Okay? Kaya gamitin natin yung mga failure natin as stepping stone hanggang makaangat tayo. Okay po ba yun? Huwag natin siya ipatong sa ulo natin. Yung mga past na pagkakamali mo, hindi yan dapat yung nagde-define sa'yo. Past na yun, tapos na yun. It's a new day, a new opportunity. New chance para baguhin mo yung kwento ng buhay mo. Kung nagkamali ka ng nakaraan, noon, tapos na yun, what done is done. Diba? I-rate mo, trabahuin mo ulit. Sipagan mo ulit. Diba? Hindi yung nadadown ka. Nung nakaraan kasi wala nangyari abs eh. Nang nakaraan pa yun. Tapos na yun, iba ka na ngayon. Mas magaling ka, mas malakas ka, mas matibay ka na ngayon, mas focus ka na ngayon. Tama, di ba? Huwag ka nang mabuhay sa past. Di ba? Kaya yung iba, nai-stuck no? Na-anxiety sila kasi nade-depress sila kasi nabubuhay sila sa future eh.
Mabuhay ka sa ngayon. Focus on the present, focus on now. Kasi wala tayong magagawa sa past, tapos na yun. Pero yung present, kaya natin baguhin para maging maganda yung future natin. Okay? So, nakakasunod ba kayo? Oh, rejection, nadaanan na rin ni Sir Dunis to. Tama yung sabi niya, di ba? No means not now. Next agad, next opportunity. No, next opportunity. Not now. Hindi man nag-oo ngayon sa iyo yung prospect mo, malay mo after 2 months. Malay mo after 3 months. Malay mo after 4 months. Malay mo next year. Malay mo next year. Tama po ba? O ano lagi namin sinasabi, SW4 lang. Some will join, some will not. Baka nabanggit mo na ba kanina to? O, some will not. So what? Someone else is waiting. Next. Sinabi na ni Apostol Dunis yan, dapat mabilis kang mag-move on. Move forward. Okay, move on din. Kinalimutan ka na, pinagpalit ka pa, hindi ka pa nag-move on. Baka hindi talaga para sa'yo. Pero lagi mo tatandaan, pag may nawala, may mas magandang? Hindi para sa'yo. Hindi, stay in ko na yun eh. Napunta pa sa iba. O baka hindi para sa'yo. Baka may mas better na para sa'yo. Baka may mas malupit, may mas matindi na para sa'yo. Okay, kaya yun, tuloy mo lang. Some will join, some will not. Someone else is waiting next. Tama yung sabi ni Sir Dunis. Rejection is normal. Normal na nangyayari sa buhay natin yan. Pumara ka ng jeep, ang ganda ng example ni Sir Dunis. Hindi naman porke pumara kasi wala lang ang laman minsan eh. Hindi ka pa pinarahan eh. Hindi ka naman umiyak daw. Hindi ka naman nag-walling. Di ba? Imagine mo, no? Pumara ka ng jeep, hindi ka pinarahan, umiyak ka. Nag-walling. Hindi yata para sa akin to. Hindi naman eh. Service ko dati, nagpe-pre-taste ako. Pre-taste, kukuha. Pre-taste, kukuha. Pre-taste, kukuha. Pre-taste, di kukuha. Ayaw mo? Mukhang may problema. Di ko naman inaaway yun eh. Di ba? Abot lang ako ng ambot. May kukuha, may hindi. May kukuha, may hindi. Ang problema, pag nare-reject ka ngayon, dinadamdam mo. Eh, dati ka naman na nare-reject ka. Nanay mo nga eh. Nare-reject ka, nangingi ka ng 5 piso, di ka binigyan ng bata ka eh. Rejection. Mahilig ka rin mag-reject eh. Tawag dyan, karma. Bakit? O, natry nyo na mag-SM? Natry nyo na po mag-mall? May lumapit sa inyong sales lady? Ma'am, sir, ano po yun? Ano ginawa mo? Di mo man lang pinansin at nginitian? Iniwan mo si ate, nilayuan mo, inirapan mo pa? Inoperan ka ng, lagi ino-opera sa akin, may just brief, di ba? O, rejection. Tama, di ba? Ang dami nag-abot ng flyer sa'yo. Ang dami nag-abot, yung pinapahit-pahit, ano yan, yung mga, pabango, abutan ka ng mga gano'n, yung inaamoy mo, di ba? O, di kayo binibigyan ba? Baka mukha kayo wala pambili. Pati sa kondo, pag naabutan ka na ng mga flyers ng kondo, mukha ka nang kumikita, no? Mukhang may milyon ka kasi abutan ka. Dati rin hindi ako inaabutan nun eh. Nang mukha na akong kumikita kahit paano, inaabutan na ako eh. Di pa kayo inaabutan? Ayusin mo mukha mo. Nasa mukha yan minsan. Di, pag mukha ka ng mayaman, di ba? Nagigets nyo? So try lang. Rejection is normal. Tandaan yan. Mare-reject ka pag nagtatry ka at sumusubok ka. Sa palengke nga, may rejection eh. Di ba? Sa palengke, di ba, titinda kami. Yung background ng family business namin, may tindahan kami sa palengke, sari-sari store. More on gulay yun. Daming dumadaan doon. Pinupuri pa ng nanay ko. Pogi, gwapo, ganda, sexy. Lahat na sinabi. Yung iba, dire-diretso lang. Siguro, di na rin nila pinapogi sila. Yung tanggap na yung katotohanan. Yung iba, wasak-wasak na. Diba? Pinipili-pili na yung ano namin, daming hinahanap. O, meron yan. Eh, pagdating ng ay, wala po kami yan eh. O, sabay alis. Tawag doon, rejection. So, that's okay. That's normal. Kasi may ginagawa ka. So, okay lang ba? Okay lang ba huwag tayo matawag sa rejection? Yes! Na-reject ka, invite ka ulit. Na-reject ka, invite ka ulit. Di ba, na-reject ka ng 10, palitan mo na 100. Okay, try ka lang ng try. Subok ka lang ng subok. Push ka lang ng push. Next lang kagad. Okay po ba yun? Huwag mong damdamin. Huwag mong personalin. Ang ni-reject niya, negosyo mo, hindi ikaw. Upline, best friend ko kasi yun, Apsi. Okay lang yun. Baka ngayon lang yan ayaw niya. Malay mo, pag kumita ka kahit 1,350, 900, mag-join na. Malay mo, parang yung tropa ko, nagka-coaching muna ako bago mag-join. Meron naman yung katrabaho ko sa mga inasal, after 5 years, bago sumali. Imagine ha? Kaya okay lang, no means ulitin ko, not now. Next opportunity, hanap ulit tayo ng bagong kausap. Okay ba yan? Huwag ka matakot dyan, rejection lang yan. Okay ba? So, natututo ba kayo? O ayan o, whenever you feel bad, just remember that Coca-Cola only sold 25 bottles the first year. Coke po ito. Familiar po kayo sa Coke? Parang hindi nyo alam yung Coke, di ba? Imagine mo, unang taon niya, nakabenta lang siya ng ilan? Na-down ba siya? Imagine mo, million ang investment niyan. Ikaw, bronze ka nga lang eh. Yung iba, champion pa. Na-reject ka, hindi yata para sa akin.
Eto nga, milyon eh. Tama, di ba? O isa rin yan sa mga reason kung bakit pag nahirapan, bumibigay ka kagad. 2,000 lang nilabas mo eh. Okay lang yan, wag na, di ko na bawiin yan. Tama, di ba? Try mo, maglabas ka kahit 45,000. No? Pag na-reject ka, o imagine mo na lang yung nilabas mo ngayon na 2,000, 4,000 mo. 5,988, 10,988, 45,000 mo. Imagine mo, nilabas mo 10 million pesos. Imagine mo lang ngayon, 10 million ang nilabas mo. Pag nireject ka ng kaibigan mo, madadown ka? Iiyak ka? Mag-iinarte ka? Mag-walling ka? Hindi eh, di ba? Kung ayaw mo, diwag. Hanap ako bago. Yung mga franchisee, yung McDo, Jollibee, 30, 40, 50 million nilabas niyan. Kahit i-reject sila na sabihin sila, naku, pangit naman yung McDo, sasabihin, malaki yung chicken, ang liit pa rin. Tama, di ba? Yung Chicken Joy, Diyos ko, napakaliit din. Yung price ng Jollibee, pag tumagal-tagal, di ba? Pangit na, mamantika, kamote pa. Kahit anong sabihin mo sa Jollibee, wala silang pakialam sa'yo. Totoo, hindi. Bakit? Sino ka ba? Eh, ilang milyon nilabas nila? 50 million yun eh. Bakit sila papayag na sa isang opinyon ng isa, dalawa, lima, 10 tao, magsasaris sila? Tiwag. Ayaw mo, tiwag. Bahala ka. May kakain pa rin sa amin. May mag-i-enjoy pa rin sa Jollibee Chicken Joy namin. Crispy-licious. Juicy-licious. Chicken Joy. Diba? Ayaw mo ng McDo, okay lang. Pakialam ng McDo sa'yo. Milyon pa rin kinikita niyan. So kung sila nga ganun mindset nila, dapat ikaw din. Tignan mo kasi na yung negosyo mo malaki. Ang tingin mo kasi 2,000 lang eh. Ang tingin mo kasi pang part-time lang eh. Ang tingin mo kasi pang extra income lang eh. Tignan mo to na malaki. Tignan mo yung trabaho mo malaki din. Kahit sa 100 in-invite mo, 99 mag-reject sa'yo, eh mindset mo 10 milyon nilabas mo. Mag-i-inarte ka pa ulit? Mag-i-invite ka pa ulit? Kakausap ka pa ulit? Kasi hindi lang siya eh. Bakit? Ito pa, meron pa yan. O kilala mo to? Ninong namin ni Sir Dunis. Colonel Sander, di ba? KFC, Kentucky Fried Chicken. Imagine mo to ha, was rejected 1,009 times before his first chicken was sold. Yung unang manok niya bago mabili, 1,009. Guys ha, 1,009 times pang 1,010 doon binili. Ito yung pinakamasakit. Ikaw nakasyam na invite ka pa lang. Hindi para sa akin to. Ayaw mo na kagad. Yung iba wala pa. Nakadalawa pa lang, hindi para sa akin. Diba? Hindi kagad para sa'yo. Nung nahirapan ka ba magsalita dati, di ba pag bata, bulol pa yan eh, no? Ano sabi ng nanay mo sa'yo? Ay, bulol yung anak ko 1 year old, di marunong magsalita. Mukhang di para sa kanya yung pagsasalita. Di ba, para paglakad, mukhang di para sa kanya yung paglakad. No. It's process eh. 1,009. Ilang taon siya? Tignan nyo ha. 65 years old. He was ready to commit suicide. Kasi hindi pa siya nagiging successful at the age of 65. Ikaw 15 ka pa lang. Feeling mo wala nang mangyayari sa'yo. Suicide kagad. Last kagad iniwan ka na ng jowa mo. Parang, siya kasi yung mundo ko. Bumagsak ka lang. Di ba bumagsak lang sa exam? Walang kwenta yung buhay ko. Nireject ka lang ng best friend mo. Kasi best friend ko yun eh. Imagine na, 65 years old, but the age of 88. Guys, 88. Colonel Sander found KFC. O ngayon, yung empire ng KFC, malaki po ba? Buti na lang, di siya tumigil. Sarap pa naman ng manok ng KFC. Di ba? Only gravy, dati ng high school, no? Baon ka ng ano lang, no? Kanin lang, no? Tapos ano? Gravy lang. Eto nga, di tumigil, no? 88 years old. Bago siya maging successful. Ilang taong ka pa lang? 18? 28? 38? 48, tapos sumusuko ka agad sa buhay mo? 8 months ka pala sa front row, wala ka agad na mangyayari sa'yo? 18 months ka pala, wala na kagad? Tuloy mo. Trabahuin mo. Malay mo, totoo yung sabi ni Sir Dunis. Pagbulot mo, agila na. Di ba, deck of cards, 52 yun. Tama ba, Sir Dunis? Sabi mo kanina, 52 yan eh. Naka 52, invite ako, wala pa din. O, punta ka sa next deck of cards. Baka nagsiksikan dito yung alas. Pag wala dito, tingnan mo pa ulit sa isa. Kasi kami, paano namin yung nakuha yung alas namin, yung agila namin, di naman kami tumigil ni Sir Dunis eh. Bilib nga ako dito hanggang ngayon, ang lakas pa rin mag-invite. In-update ako kanina, pakilala ko sa invite ko ha. Ilan yun? 4 sabi mo sa akin. Nakaraan, in-update ako, 3 DR ko, tapos may isa pa akong pay-in, 1D transaction. Emplat, nag-i-invite. Emplat, nagdi-DR, tumatrabaho, nag-a-update ng maayos. Di ko pa member yan ha. Ikaw, hindi ka makapag-update kay upgrade mo? Ayaw mo mag-invite? Wala kang DR? Sabi mo, dahan-dahan lang, 1 invite lang per week. Paano kaya yaman? Once a month. Galit ka pa? Diba? Once a week lang ako pupunta office. Wow!
Pwede naman, pero don't expect too much. Di mo kikitain yung kinikita ng mga top earner. Pero if you want na maging successful, kailangan mo siya gawin ng madalas. Sa trabaho nga natin, sa pag-aaral nga natin, araw-araw ka na nga pumasok, bobo ka pa rin sa math eh. O sino dito yung katulad ko, hirap sa English? Di ba? Don't English us, we panic eh. Tagal ko na mula elementary, may English hanggang college, putya, bobo pa din ako sa English eh. Totoo, hindi. May mga ganun eh, ang hirap eh. O tapos ikaw gusto mo, aralin mo once a month lang, pupunta ka office, magte-training ka once a month, mahirap yun. Pero sa work, todo aral ka. Todo trabaho ka, pinapayaman mo, may-ari ng kumpanya. Ikaw, papayamanin mo dito, sarili mo, negosyo mo to, tapos tatamarin ka pa. Sa school, aral ka ng aral, lagi naman tres. At least dito, hindi man ganun kalaki income mo, kumita ka 3,000 per week, pwede pa rin. Di ba? Oh, imagine, kung sa ibang bagay, nagbibigay tayo ng maraming oras, sa bagay pa kaya na pwedeng magbago buhay natin. Okay? So, huwag tayong matakot sa rejection. Sabi nga ni Thomas Edison, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Kilala mo ba si Thomas Edison? O, ano ginawa nito sa mga Gen Z? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Parang tinanong, anong palayaw ni Jose Rizal? Jose? Puta. Sorry for the word. Ako hindi ako masyado mahilig mag-aral pero alam ko yung palayaw ni Jose Rizal. Yung mga di ba? Hilig ng member namin yun eh. Hindi, yung pagbabasa ng libro ni Jose Rizal. Di ba? Oh. Imagine mo, pinag-aralan natin ng elementary, pinag-aralan natin ng high school, pinag-aralan natin ng college, tinanong, anong palayaw ni Rizal? Jose? Di ba? Di nyo alam palayaw ni Rizal. O sa mga top, di nakakalam. Meron ba di nakakalam dito? Kunwari pa kayo, di nyo nga alam. Di ba? Parang pangit ang pagkasabi mo. Pepe bro, Pepe. Hindi Pepe. Tapos bunganga mo eh. Pangit talaga minsan pag Tagalog, no? Pag English parang mali, no? Pag tinagalog mo, parang sagwa eh, no? May mga ganong word, no? Pag English, okay lang. Pag Tagalog, sagwa, bastos. Di ba? Di ba? Thomas Edison, ano to? Ayan ang sinasabi ko. Ano? iPad? iPad? MacBook? Oh, yung may tawag din yung nasa loob, hindi yung pinaka-light bulb or yung yung, ang tawag doon bro? Filament. Kala ko bobo na ako bro. Meron pa pala mas bobo. Hirap yumaman pag ganyan guys. So gets nyo to? Oh, ayan no? Oh, next natin. Ayan, failure, rejection. Oh, doubt. Oh, Sir Donis, doubt. Tirahin mo nga to, Sir Donis. Tirahin mo doubt. Oh, sabi nga, doubt kills more dreams than failure ever will. Totoo yun. Pag nagdududa ka, minsan, mas nakakapatay pa yan ng pangarap kesa sa pinaka-failure. Kasi ito, hindi ka talaga nag-try eh. Kasi duda ka eh. Wala kang ginawa eh. Ito kalaban natin, yung duda. Yung tipong gagawin mo na kaso nagduda ka, wala. Lagi yung tatandaan. The answer is always no pag hindi ka nag-try. Wag na wag kang magdududa. Dapat, 100% yung utak mo, yayaman ka. Kasi pag may dudang pumasok dyan, naku, yan duda na yan yung kakalaban sa'yo. Paano pag di nag-work? Paano pag di ako kumita? Paano pag sila Sir Doris na pala yung pwede magkakotse dyan? Tama, di ba? Paano pag sila lang yung mag-e-employ talaga? Nauna na kasi sila eh. Paano yan? Ako, huli na ako. 14 years na raw yung front row. Paano ako yayaman? Pero tandaan nyo, lahat ng nagsimula, lahat ng kumikita ngayon, lahat po yan nagsimula din ng walang resulta. Hindi po yan magic. Na nag-join lang after 14 years, yumaman. Tinrabaho po yan. Totoo po yung sinasabi naming matira mayaman, pero matira mayaman na may ginagawa. Yung mga dating alam eh. Totoo. Kala kasi ng iba, tumagal lang, kaya yumaman. Hindi, may ginawa yan. Tumrabaho yan, nag-effort yan, nagsipag yan. Kasi ang nakikita na lang natin sa mga upline, resulta eh. Swerte naman nila apps, nauna sila. Swerte naman nila apps, nag-join agad sila, nakapwesto sila. Hindi po swerte yan. Walang swerte, walang malas. Ang swerte mo, ikaw gumagawa nun. Ang malas mo, ikaw din gumagawa nun. So swertein ka pag masipag ka. Mamalasin ka pag tamad ka. Ba't sila sinuwerte? Nagsipag sila habang iba, tinatamad eh. Nagigets nyo? Di ba? Ayan, ito yung mga doubts natin, pero dadaanan natin to sa next topic mamaya. May duda tayo sa products, nagdududa tayo sa kitaan, nagdududa tayo sa company, sa apply natin, sa sarili natin. Huwag ka magduda. Unang-una sa product, yung product natin, naniniwala bang effective? Hindi naman tatagal sa market ng 14 years na. Kung hindi effective, bakit ka napapaniwalang hindi okay? Bakit hindi ka nagbebenta ng products? Kasi hindi mo naman alam yung effect. Kasi bakit? Hindi mo naman ginagamit eh. Paano ka magkakaroon ng belief? Ikaw nga mismo, ayaw mo gamitin. Naniniwala bang effective yung gluta? Yung lax white, epekto. Sino nagda-lax white? Yun lang, kumonti.
Di ba? Paano mo i-aalok, i-share kung ikaw mismo hindi mo ginagamit? Tama, di ba? Magdududa ka talaga. Alam nyo kung bakit may doubt? Gusto nyo malaman kung bakit? Lack of knowledge. Hindi mo alam eh. Kaya nang bago ako, ang bilis ko mga-down eh. Pag nare-reject ako, nagpe-fail ako bro, ayoko na kagad eh. Bakit? Lack of knowledge. Pero nang tumagal ako, sasabihin sa akin, naku, di naman kikita dyan sa networking. Sabi ko, ha? Seryoso ka? Pero nang bago ako, pag di naman kikita sa networking, ha? Talaga ba? Lo, nakakatakot naman. Bakit? Nagda-doubt ako kasi wala pa akong kaalaman eh. Pero pag alam mo isang bagay, never na never kang magda-doubt. Saka, yung mga naduduga lang, yan yung mga hindi naman ng mga training. Yes. Kasi alam mo, laman ka ng, laman ka ng mga training, ng mga meeting, alam mo yung ginagawa mo. Saka, kahit anong sabihin ng iba, example, sabihin ng kapit ng ng mga malalapit sa'yo, walang mangyayari sa'yo. Pero, dahil naman ka ng mga training, alam mo yung ginagawa mo. Diba? So yun, kaya kailangan, sabi nga nung bagong member ako, pag-training talaga, drop everything. Diba? Sa akin, alam nyo, kahit umagal ka lang ilang taon, yung upuan mamahalin mo. Tama eh. Yung upuan mo, alam mo, darating yung time, yung amoy niyan, maamoy mo rin. Oh, saka dito, the more na gusto mo kumita talaga, the more na inaaral mo talaga. Kasi yung ibang member, gusto lang kumita, ay, mag-training. Ayaw mo pakita. Oo, ay magpakita. Yung tama nga eh. Maraming member, gusto kumita, ay magpakita. Mali. Kaya sa akin, yung training meeting, kailangan dapat ang magka-mindset mo. Aralin mo lang, aralin. Kasi, darating yung time, magkaka-member eh. Darating yung time, pupunta ka sa ibang lugar. Eh, bakit pumunta ka na ng ibang lugar? Ikaw may upline. Ikaw may walking front row talaga. Okay ba? So, yun sa akin, kaya sa akin, every week talaga kailangan umaattend ka. Tama eh. Pangalawa, kitaan. Nagdududa ka pa ba sa kitaan? Kung may dapat magduda sa kitaan, hindi po kayo yun. Yung mga dati yun. Kasi dati wala pa naman masyadong kumikita, wala pang sports car masyado. Naabutan ko po yung front row, 12 pa lang po yung Millionaires Club. Grabe. Ang may sports car na, si Upsmart pa lang. Genesis. Sa Pacific pa kami, before. Nakakwento na ka ng mga upline. Yung open daw dati, ginagawa pa. Oo, yung ano pa nga yan eh, sa Iltaras pa daw yata yung ginagawa eh. Pacific ka, yung ma'am area namin doon, yung madilim lang eh. Pag umuulan pa, malakas pa yung eh. So, ngayon, 2,000 plus na po ang milyonaryo at milyonarya. Hindi na po second hand na kotse yung nabibili ngayon sa front row. Ngayon, grabe. Sobrang grabe. Nag-start sa, di ba, second hand, brand new, SUV, muscle car, sports car, supercar. Ngayon, grabe na. Mga luxury car na yung nasa makikita natin sa baba. Tama. Maserati Club na ngayon. Di ba nakakabaliw yun? Ngayon ka pa ba? Magdududa? Kikita ba ako dyan? Eh, sagot ng mga upline dati. Di ba, may kumikita na ba dyan? May kikita. May magkakakotse ba? Di ba, may kotse na ba? May magkakakotse. Yun pa, ngayon. Di ba, di mo alam, yung katabi mo, kumikita na ng malaki yan. Di mo alam, nasa ligid mo, Millionaires Club na. Di ba, palakpakan naman natin, nagtitraining, isa sa mga elite Millionaires Club, Maserati Club natin, si Absander. Isa sa pinakamalupit na upline, di ba? Ngayon ka pa ba magdadoubt? Kitang-kita mo na, nakakamayan mo na, nakakausap mo. Di ba? Makikita mo yung sasakyan, makakapag-picture ka pa. Ngayon ka pa ba magdadoubt, magdududa? Yung multo nga naniniwala ka, di mo naman nakita. Yung upline milyonaryo nakikita mo, diyan ka pa nagdududa. Totoo kaya kumikita sila apps? Totoo kaya kotse nila? Try mo, untog mo ulo mo. Pag bumukol, totoo. Diba? Sa company, 14 years na po tayo. Pa 15 years. Front row gem natin, grabe. OS ni Sir Tunis, Ann Curtis. Yung kambay niya, Chayon Wu. O Momolan, Kuya Will, Mayweather. Ngayon ka ba magdadaw? Dati, Christina Garcia lang kami. Kilala niyo ba? Christine Reyes, crush na crush ko pa nga. Yun lang yung endorser, di ko pa nakita. Christine, ilan si Christine Reyes? Nabutan niya ba yun? Starstruck pa di ba? Yun lang ngayon, grabe. Kuya Will, Mayweather. Momolan, Chayon Wu, Ann Curtis, Vice Ganda. Catherine, mga, di ba? Catriona Gray, mga Miss Universe. Ngayon ka pa magdadaw? Nakikita sa TV yung CEO natin. Sa palabas ni Kuya Will dati, ini-endorse pa yung products natin. Ngayon ka pa magda-doubt. Kung kailan okay na lahat. Di ba, nanilatag na lahat ng upline. Yung red carpet, okay na, nandyan na. Dadaan na lang tayo. Dati hirap, lubak pa. Sesimentoin pa, sinesemento pa ng mga upline. Tinatrabaho pa nila. Pupunta ka probinsya, walang office. Pe-present kami McDo, Jollibee, Dunkin Donuts, pinapaalis pa kami. Ngayon,
Bawat puntahan mo, may mga branches na nga eh. Opo. May all access pa nga eh. Opo. Di ba? Ang daming magagandang products. Ang dali na magpapadala sa ibang bansa ngayon. Dati, padala ako sa Qatar. Walang bumalik. Na-hold. Abono ko ng gold package ko. Ngayon, ang dali lahat. Pinapadali lahat ng company natin. Tatrabaho ko na lang. Tatrabaho ka na lang. Tama yun. So ano, willing ka ba tumrabaho? O minsan na yan, nagda-doubt ka pa sa upline mo. Yung upline ko kasi, di naman magaling. Yung upline ko kasi, di naman ganun kagapuhan. Yung upline ko kasi, wala pa namang kotse. Wala pa namang M-Club. Grabe ka naman makaano sa upline mo. Gusto mo best upline, best downline ka ba? Makahanap ka eh, di naman kasi sales ganito. Di naman kasi sales ganito. Ikaw ba, maayos ka ba? Eh, chinat ka namin ng umaga, nag-reply ka, alauna. Gusto mo, pag chinat mo si upline, nagre-reply agad. Eh, ikaw nga, pag chinat ka, naka-online ka naman. Dati sinisini. Ngayon, inaano mo lang kami sa iPhone mo. Kala mo, di namin alam? Nag-off active status ka pa? Good morning ka sa GC? Good morning lang, pag nireplyan ka namin, hindi ka na nagre-reply, tulog ka kagad? Makaduda ka kay upline, eh ikaw nga, di ka pinagdududahan. Bago ka mag-wish ng maayos, perfect na upline, tanongin mo muna sarili mo kung perfect downline ka na. Binigay ni Lord sa iyo yung upline mo na yan, kasi yan yung dapat na ibigay o nararapat sa iyo. Di ba? Sa tandaan mo, hindi upline mo papayaman sa iyo. Hindi crossline mo. Hindi rin downline mo ang magpapayaman sa iyo, sarili mo. Kasi upline, mag-guide lang naman eh. Di ba, taga-ilaw mo lang ng daan yan eh. O, di ba, ito, ilaw ko yung daan. Ang dadaan, ang maglalakad, ikaw. Di ba? Si Josh? Si Josh? Napakagwapo naman pala ng upline mo. Ayun o, pinagtabi mo, oh, last boy. Tapos si Josh, walang-wala yung last boy. Hindi nakakalayo. Di nagkakalayo eh, oh. Di nagkakalayo, di rin nagkakalapit. Alam mo, pumangit yung last boy sa'yo. Nalugi. Nalugi yung last boy sa'yo, bro. Iba talaga eh. Yan. Okay? Tapos yan, sarili. Wag kang magdadot sa sarili mo. Kung yung ibang tao, pangit at maliit yung tingin sa'yo, dapat ikaw naniniwala ka sa sarili mo. Di ba, anak ka ng Diyos eh. Naniniwala ka ba yung Diyos natin mayaman? Anak ka niya, deserve mo din yumaman. Maniwala, magtiwala ka lang sa sarili mo, tignan mo lang yung sarili mo as valuable. Di ba, ikaw ang tao ang pinakamagandang ginawa ng Diyos eh, creation eh. Tama, di ba? Nag-effort ang Diyos para sa atin. Tapos, ang liit ng tingin mo sa sarili mo. Tapos, di kasi ako gwapo eh. Tandaan mo, walang pangit na ginawa ang Diyos. Ewan ko na kung sino gumawa sa katabi mo. Hindi, totoo yun. Hindi ka pangit. Baka yung mukha mo, hindi palang uso. Uuso din yan. Oo. Di, pag nag-emplab ka, no, bro? Pag nag-emplab ka, kumita ka ng malaki, naku, napakagwapo niyan. Napakaganda mo niyan. Eh, paano kung di ka pa emplab, ang ganda mo na, ang gwapo mo na. Diyos ko, nakakatakot ka niyan, di ba? Napakagwapo at napakaganda mo. Maniwala ka sa sarili mo. Tanong mo kung bakit? Si Dunis nga eh. Hindi, kung merong di magtitiwala, ito sobrang inspire ako kay Dunis, lalo pag sinasabi niya na kung merong di makakagawa nito, dapat siya, hindi kayo. Dapat hindi yung invite. Di ba? Pero alam mo, wala siyang duda sa sarili niya, kaya nga nag-emplab siya. Dinaig niya pa yung iba. Bakit? Naniniwala siya sa sarili niya. Di ba? Kung merong di pwedeng makagawa nito, si Sir Dunis yun. Sabi, dalawang kapansanan niya, di ba? Lagi niya sinasabi, pilay siya, tapos nahihirapan siya magsalita. Pero ngayon, imagine mo, Millionaires Club, speaker, trainer pa, di ba, ng front row. Di ba? Guys, focus si Dunis ha, mamaya, i-chat nyo lahat to. Pakapatulang kayo nito. Hindi, joke lang. Focus, no? O, di ba, may dagdag ka dyan, bro? Sa doubt, sa sarili. Yung iba kasi nagdududa sa sarili nila, baka raw di nila kaya eh. Hindi, sa akin, kahit ilang libong tao, yung hindi maniwala sa'yo, pero may niwala ka na kaya mo, lahat magagawa mo. Tama eh. Diba? Saka lahat ng bagay yun, alam mo ka nag-isip mo na, sa utak mo. Yes. Kasi kung anong kaya mong isipin, mangyayari. Kung anong lagi mong sinasabi, magkakatotoo. Ang lagi mong sinasabi, mag-e-emplab ka. Ang lagi mong sinasabi, magbabago buhay mo, magbabago talaga buhay mo. Kaya kailangan, pag ginagawa mo to, kailangan, ayusin mo yung mindset mo. Sabi nga nila, pag naalala ko, nung bagong member ako, sabi ng mga upline, bago mabago yung buhay mo, kailangan mo muna baguhin kung paano ka mag-isip talaga. At alam mo, dito, sa networking talaga, sa front row,
alam mo, ang pinakamagbabaw dito, kung paano ka mag-isip eh. Kasi alam mo yung income dito, bonus ka lang talaga eh. Yung resulta, bonus ka lang talaga. Pero dito, ang pinakamaganda, may develop ka. Magmamature ka sa lahat ng bagay. Ngayon sa akin, maniwala ka lang talaga. For example, kami, naniniwala kami sa'yo. Pero ikaw, hindi ka naniniwala sa sarili mo, wala din. Saka, pag nag-down ka, ito muna lang ako. Ito, palit tayo. Okay lang naman. Mali. Kasi alam mo, kung makakapagsalita lang ko ng maayos, dahil dito pa ako, kompleto, yung hakaw ko, pero okay lang fit naman ako eh. Tapos ang usapan. Tama eh. Hindi, siguro, At least cute ka. nung bagong member ako, yun lang yung yun lang yung maisip ko eh. Kung makaya ng iba, kaya ko din. Tama. Alam mo, nung bagong member ako, until now, never ko tinignan na maliit yung sarili ko. Diba? Kasi kahit anong tingin namin tayo na malaki, pag pinapaliit mo yung sarili mo, wala din talaga. Kaya nga kailangan, pag ginagawa mo to, or pag nandito ka, alam mo kanina makatulog sa mga apply mo. Kasi alam mo, pag mo lang yung apply mo, magugulat ka, yung tingin mo sa sarili mo, lumalaki talaga. So, yun lang. Eh, palakpakan naman natin din. Ganda na sinabi niya, no? Pag nadadown ka, nagdududa ka, tignan mo lang siya. Kung siya nga, nagawa niya, ikaw pa kaya. So, ang galing, di ba? Oh, idol yan si Donis. O, next natin. O, yan, ABCs of Network. Natuto ba kayo sa fear and doubt? O, dapat tanggalin na natin yung fear, tanggalin na natin yung duda, magtiwala ka at maniwala ka sa sarili mo. So, ito, sisimulan ni Sir Donis to, di ba? Oo. ABC, next natin. Attitude. Next natin to. O, ayan, bro. Ngayon, sa akin guys, pag ginagawa natin to, sabi nga nila dito, sa una, hindi importante na magaling ka. Alam mo dito, pag ginagawa mo to, sa umpisa, ang pinakakailangan mo, magaling ka lang talagang tumunod. Kasi alam nyo, yung ginagawa natin, magaling lang naman to eh. Pero alam mo bakit umihirap? Alam mo bakit? Kasi pag sinabi ng apply mo, kumaliwa ka, kumakalang ka. Diba? Pag sinabi ng apply mo, kumalang ka, ay pag sinabi ng apply mo, kumakaliwa ka. Pag sinabi ng apply mo, dumiretso ka, anong ginagawa mo? Umingikot-ikot ka talaga. Kaya alam mo pag ginagawa mo to, kailangan, kahit anong marating mo, sa laban, kailangan, pag ginagawa mo to, humble ka pa rin. Kasi alam mo, example, sa laban, malayo mo yung marating mo. Eh yung what if, yung apply mo, what if it's student? Diba? Alam mo, lahat ng bagay may dahilan. Yung apply mo, may nagayan dyan kasi may dahilan. Kaya alam mo, pag ginagawa mo to, kailangan lang talagang, nakikinig ka talaga. Pansin mo, yung mga member na maganda yung attitude, talagang, ang bilis talaga. Okay ba? Saka yung attitude kasi, hindi niya matuturo eh. Kaya ang pinakaunang aayusin mo, pag ginagawa mo to, kasi, di ba, lahat naman tayo, diba, paano ka? Lalaki. Meron, nung bata ka, kasi ang sa mga Chinese talaga, ibang lahi. Di ba yung mga yung kuya-kwento nga ng mga upline sa Japan, pag tumawid ka, yung mga bata, nagbabaw. Eh dito, inaano ka pa, binabad finger ako eh. Ay! Ganyan. Hindi, pero kung lumaki ka na hindi maganda, kailangan papasok ko dito, kailangan aayusin mo talaga. Kailangan pag pumasok ka dito, kailangan unang-una, maayos kang makisama talaga. Saka hindi na, kailangan, ikaw yung mag-adjust talaga. Example, may member, example, ikaw, student, eh yung member mo professional, hindi pwede na, uy, apply mo ko eh, sundin mo ko. Okay ba? So, yun lang talaga, kailangan, teachable ka, pangalawa, kailangan, pag ginagawa mo to, humble ka. Kasi alam mo, kahit na makakagaling, pero, yung attitude mo, sablay, wala din. Kasi alam mo, example, ito B. Itong member mo na to, napakagaling. Ang galing mag-invite, ang galing mag-PR, ang galing mag-talk. Pero, yung attitude sablay, hindi marunong makinig. Diba? Ito naman, hindi magaling pero, laging makikinig. Alam mo, pipiliin namin mga upline, kahit hindi magaling, pero, makikinig. Sumunod. For example, ang bilis mo, bumatim yung time. Hindi ka na makikinig sa upline mo. Yan yung time na bumabagal ka. Kaya kung meron dito, member, piling mo ang hirap, piling mo, tumatagal ka, alam mo, kailangan mo lang talaga makinig ulit. Okay ba? So, yun lang, apply. Ayan, saka ito, maganda to eh. Pag pinakita natin nga yung attitude, sobrang pag kinonvert mo yung letters into numbers, kung A is 1, tama di ba? A is 1, T is what? A, B, C, D, E, F, ilan? 20, tama? 21? 20. O, itong pangalawa, ano to? Baka magbago, no? That's 20. I is what?
9. T is 20, U. 21, D. 4, yung E. Pag tinotal mo yan, that's 100%. Kaya attitude is everything. Tama. Diba? Importante po yan. Sabi nga, skills will take you there, but attitude will keep you there. Tama. Kahit gaano ka kagaling, makakarating ka sa gusto mong puntahan, pero kung gusto mong makip doon, attitude na po ang usapan. Tama. Kaya tama yung sabi ni Sir Dunis. Ano sabi ni Sir Dunis? Dapat willing ka makinig, humble ka, meron kang GLE na tinatawag. Ano po ito? Good learning and listening attitude. Kasi kung feeling mo magaling ka na kagad, alam ko na yan, yung acne minsan na tinuturo namin, guys, alam nyo, hindi minsan para sa member yun, ay sa invite eh. Para saan to? Alam nyo ba yung acne? Di na kasi minsan binabagsak namin to, minsan bawal naman basag eh, di ba? Di ba? AKNY. O, di ba? Alam ko na yan. Minsan, hindi po para sa invite yan. Para sa'yo yan. Kasi makapag-training ka lang na isang beses, apps, alam ko na yan eh. Makapag-training ka lang 2 beses, apps, alam ko na yan eh. Kumita ka lang na medyo maganda, nag-top earner ka isang beses, apps, magaling na ako eh. Kaya ko na to, apps eh. Nagkaroon ka ng 10 member, feeling mo at hindi mo na. Pero kung alam mo na to, dapat ikaw yung speaker ngayon. Kung alam mo na to, dapat ikaw yung may coaching sa labas. Kung alam mo na to, dapat yung pangalan mo yung nasa top earner. O di ba yan yung banat natin sa BOM? Pero yung iba sa inyo, tinatamaan pa. Kasi habang nagtitraining kami dito, yung iba, di naman nagtitraining. Yung iba, nandiyan ka, pero di ka naman talaga nakikinig. Yung iba, nag-cellphone pa, nag-invite pa. Yung iba, palabas-labas pa. Eh dati, pag may training, no bro? Grabe, walang tayuan. Dali Pacific dati, naalala mo yung training sa Saka, Pacific? pag tumayo ka, wala ka na mapuan. Walang anupuan. Ngayon, natitake for granted na. Bakit naalala mo dati, yung mga member talaga kapag training, ang aga. Ang aga. Ano yung bakit? At late ka na, makain ka naman. Yung ulo mo nga lang. Hindi, oo. Naalala ko dati pag pumapower pa eh. Tama! Sa Pacific dati, sa ano namin ganun. Kaya dati, after boom talaga, Alam na. alam mo parang lang, nakumahan kami, di na kami kumakain. Ang malupit, yung mga member ngayon, after bomb, ang tagal pa sa labas. Eh dati totoo yun. After bomb, upo na, diskarte na. Di ka pwede tumayo dyan. Pag tumayo ka, agawan ka na upuan. Oo. Fasting kami lahat dati. Kaya ang papayat namin lahat eh. Ngayon, ang laki mo eh. Mas una pa yung kain kaysa learning eh. Laging tiyan ang busog, hindi yung nali, yung utak eh. Saka, ngayon nga, napaka-clear ko yun eh. Kasi dati wala. Dati lang kami, water lang. Dati wala pa eh. Ngayon, napaka-clear natin. Kasi ngayon may na. May pangkape pa. May pangkape. May pangtinapay pa. Oo. Ang pinakamalupit niya, kung sino pa yung late, yung pa yung nauna. Dati after po, may tinapay sa may pangkape. Sabi ko, after ko mag-mom, shit, magkakape na ako. Pag tingin ko, ubos na. Ang dami pa nagmamam, paano pa naubos to? Ang malupit niyan, yung mga kararating lang, yun yung umubos ng kape. Tama. Dumalawa pa, galit pa, wala na, kote. Ang lupit mo, gudo. Saka, dati napakainit talaga. Oo. Pero ngayon, napakalamig, napakalawak. Kaya wag natin, i-take for granted talaga. Tama, buti for granted. Huwag tayo acne, dapat lagi tayong empty cup. Empty cup, ayan no, parang mug or cup or what. Paso, pag punong-puno ng laman niya, pag nilagyan natin yan, ano mangyayari? Tatapon. Ganyan ang utak po natin. Kahit andong ituro po namin ni Sir Dunis ng mga apply natin, kahit anong sabihin namin sa inyo, kung acne ka, lagi mo sasabihin, Abs, alam ko na yan. O, lahat ng knowledge, tatapon lang din. Di ba, kaka-acne mo, dahil alam mo na yan, next time sasabihin mo sa amin, Abs, ayaw ko na yan. Ang hirap pala. Saka, ang pinip, magkaturuan, nakatulungan, yung mga member na willing magpaturo, Tama magpatulong talaga. Tama eh, di ba? Kasi minsan, mas magaling pa tayo sa nagtuturo sa atin eh. Saka, dati naalala ko, tayo yung mahabol sa mga upline. Alam mo dati, example, may nakita kami yung upline, ini-interview namin, talagang lahat ng alam nila, kinukuha namin. Pag may nagtutok, binibilugan natin. Naalala mo yung ma'am? Di ba, may nagmamam? Alam mo kami dati, paunahan kami kumuha ng papel. Ngayon wala na eh. Wala na. Yung iba kasi iPad na. Di na nga nagki-clear book. Di na nga nag-requirements na ballpen. Hindi na nga nagtitake down notes eh. Baka alam niya na to. Cellphone na lang daw. Cellphone na lang, picture na lang. Paano mo kikitain yung kinikita namin, ayaw mo gawin yung mga ginawa namin? Di ba? Parang gusto ko magka-abs. Yung iba, grabe mag-sit-ups. Ikaw ano? Panoorin ko na sa cellphone, nagkaka-abs na ako. Picture ako na lang. Di ba? Hindi kami galit ha. Nagpapaliwanag lang. Hindi naman ikaw yung pinapatamaan namin. Yung katabi mo. Habang nagtitraining, iba yung iniisip. Anong oras kaya matatapos to? Di ba matapos to si Phillips? Tagal naman.
naalala ko dati, yung mga upline, may pinagdati, kapag yung ano mo daw, rolling na, may ano na, I mean, pag yung ano mo, rolling na, meron ka ng karapatan, puminta, ano mo? Naalala mo yun? Wala ka pang relo. Di ba? Tapos tingin ka kagad na tingin sa oras. Anong oras na kaya? Anong oras na kaya? Di ba tapos to? Pero pag jowa kasama, Overnight. open time. Open time to. Pag tropa kasama, open time to. Pero pag training, sinanap na ako ni mama. Papagalitan. 32 ka na, magkasikidad tayo, nanap ka pa ng nanay mo. Ang lupit mo. Paalam mo na ako, Aps. Paalam mo na ako kay mama, di kasi ako nagpaalam. Pag jowa mo kasama mo, di ka nga nagpapaalam. Paano magpapaalam? Yung pangalawang jowa pala yung kasama. Di talaga ipapaalam yan, di ba? Di ba? So GLLA, importante yan. Bawal acne. Hindi pwedeng alam mo na kagad lahat. Dapat willing ka lagi matuto. Alam mo, tinanong ko dati sa mga upline niya kasi ilang taon na ako nagtitraining. Upline, hanggang kailan ba ako magtitraining? Alam mo, sabi sa akin ni Abs? Ano? Sabi sa akin ni Abs, pag ikaw na yung nagtitrain. Pero alam mo yung malupit, nagtitrain na kami ngayon, umaatin pa rin kami ng training, ng meeting ng mga upline namin. Di ka titigil hanggat di mo pa kinikita yung kitang gusto mo. Kaya nagtitraining kami. The more na lumalaki grupo mo, mas kailangan mo ng training. Kasi pag hindi, maliligaw ka, mahihirapan ka, baka mag-back to zero ka. Sayang. Training is everything. Importante po yung mag-aral ng business. Never stop learning. Shout out natin yung mga upline na pinatamahan yung mga member nila. O sino dito kasama niya yung upline niya? Di ba kasama niya yung upline niya sa training? O palakpakan naman natin yung mga upline nyo? Pwede naman ang hindi. Pero nandyan, sinasamahan ka. Tama, pero hindi mo na-appreciate. Tama ba? Oh. Grabe, ma-appreciate mo. Especially yung upline mo, malaki na grupo, top earner na, superstar na, millionaires club na. Di ba? May kotse na, sinasamahan ka pa. Pwede naman ang hindi. Pero sinasamahan ka, i-value mo yan. Okay? So, ayan, next tayo. Next natin dito, sa attitude. Always be positive. Okay lang ba? Lagi tayo positive? Totoo yan, kasi hindi naman lahat ng gagawin natin dito, positive din ang mangyayari sa atin eh. Pero kung positive ka mag-isip, positive din yung pwedeng mangyari sa'yo. Kasi kung ano nga iniisip mo, yun yung mangyayari. Pag puro negative iniisip mo, negative talaga mangyayari. So we need to develop a positive mindset. Okay? Kasi hindi pwedeng lagi natin nakikita pangit eh. Parang ito, ano nakikita nyo dito? Baso, ano naman? Kalahating tubig. Bitin, no? Bitin, kulang. Hindi sapat. Pero kung positive ka mag-isip, ano makikita mo dyan? Pwede na yan. Tama, di ba? Pantanggal uhaw yan. Yung iba nakikita half full, yung iba naman half empty. So depende sa pagtingin mo eh. Ang problema, tayo, lagi natin tinitignan yung mga bagay na wala tayo. Yung mga lacking sa buhay natin, wala kasi ako nito eh. Kulang kasi ako nito eh. Hindi kasi ako kumikita ng malaki. Wala kasi akong kotse. Hindi kasi ako emplab eh. Wala kasi akong cheque. Lagi natin nakikita yung mga lacking, yung mga wala tayo. Bakit hindi natin tignan yung mga bagay na meron tayo? May story ako dyan. Gusto niyo story? One day, may isang maglola. Maglola, grandma, tapos di ba, apo niya, grandson niya. Nasa beach po sila. So yung maglola, nag-enjoy sa beach, nagbabanding, tapos yung lola, nakaupo lang sa sa malaking payong, tapos naggaganchilyo. Alam niyo po yung ganchilyo? So natutuwa siya, bakit? As a lola, pag pinagmamasdan mo yung apo mo, nakakatuwa po ba? Di ba, yung apo mo, yung bata, mayroong maliit na sombrero, hawak-hawak yung little shovel niya, hawak-hawak yung, alam mo yung laruan ng bata, yung ginagawa niyang sandcastle? Hawak-hawak niya. So habang nasa dalampasigang matawag doon, yung malapit sa pinakatubig, naglalaro yung bata, all of a sudden, bigla-bigla, dumilim yung kalangitan. Dumilim yung kalangitan, tapos biglang may tidal wave. Parang tsunami na parating. So bago pa lang mag-react yung lola, bago pa lang makatayo yung lola, yung bata, kinain na ng tidal wave. Pak! Inalod na. So yung lola, galit na galit. Yung matanda, galit na galit. Tinuro niya yung langit. Sabi niya, Lord! Sabi niya, Lord! Ang bait-bait kong babae. Lagi ako nagsisimba. Nagtatights ako, 10 to 20% pa, linggo-linggo. Nagdadasal ako sa'yo, araw-araw. Bakit mo kinuha yung apo ko? Ibalik mo yung apo ko! Galit na galit. Yung ugat ng mata dito. Pati si Chan umaangat. Alam mo yung Chan umaangat? Yung lola ko ganun eh. Umaangat yung Chan pag nagsasalita. Bigla-bigla, yung langit bigla dumilim ulit. May tidal wave ulit na parating, tsunami. Bumagsak. Pak! Tapos nandun na yung bata. Basang-basa, hilong-hilo. Hindi alam kung ano nangyari. Kinain ka pa naman, tapos binalik eh. Diba?
Alam mo yung matanda, imbes na matuwa, tinuro yung langit, mas nanggigil yung matanda. Alam mo sabi niya, Lord! Binalik mo nga yung apo ko, pero yung apo ko kanina may sombrero. Nasaan na yung sombrero niya? Ibalik mo yung sombrero niya. End of story. Ano yung moral lesson nun? Wala, nakwento ko lang. Moral lesson? Binalik na nga eh. Ayun na nga yung blessing, nasa harap mo na eh. Pero ba't hinahanap mo yung missing hat? Ba't hinahanap mo yung nawawalang sombrero? Some of us, para tayo yung matanda. Nandyan na yung blessing sa tabi mo, ang hinahanap mo pa yung mga bagay na wala sa'yo. Ups, isa lang kasi yung pay-in ko eh. Buti ka nga may pay-in. Yung iba nakabenting invite, hindi pa rin pay-in yung invite nila eh. Ups, wala kasi akong kotse. Okay lang yun. Bakit? Kami rin naman nag-start walang kotse. Focus on the blessing. Huwag ka mag-focus sa mga lacking sa'yo. Di ba? Alam mo, sa buhay natin, there are winners and losers eh. Ayan no? Winners are not more intelligent and talented than losers. Winners have positive beliefs. Losers always look for problems and what is lacking. Di ba? Always natin tignan yung mga blessings sa paligid natin. Sobrang daming blessing. Sobrang daming biyaya ng Panginoon sa atin. Bakit natin tinitignan yung mga bagay na hindi natin nagagawa at wala tayo? Tama po ba? Di ba, nasa front row ka na? Yung iba nga hindi makapag-join. Yung iba nga hindi makasali. Ikaw, member ka na. Tatrabahuin mo na lang. So, focus on the blessings. Huwag tayo mag-focus sa mga problema. Di ba? So, yan, panghuli. Sa attitude natin, willingness to change. Dapat willing kang magbago. Lagi kasi natin sinasabi, Abs, ganito na kasi ako eh. Abs, hindi kasi talaga ako magaling magsalita eh. Abs, mahihiyain kasi talaga ako eh. Pero naniniwala ka ba kayang baguhin yan? Yes. Magbabago resulta mo pag binago mo sarili mo. Pag binago mo yung pag-iisip mo. Pag binago mo yung mindset mo. Di ba? Totoo yun. Be willing to change. Kasi kung wala kang babaguhin, walang magbabago. Abs, hirap kasi talaga akong gumising ng umaga. Ang hirap kasi talaga ako magpuyat. Abs, di talaga ako magaling magsalita. Mindset mo lang yan. Yan kasi yung paniniwala mo sa sarili mo eh. Yan kasi yung tingin mo sa sarili mo eh. Walang imposible. Basta naniniwala ang kaya mo, kaya mo. Magbago ka para magbago resulta mo. Mainit kasi talaga ulo ka, sa'yo ko kausap yung mga ganyan. Tapos mahina, kasi makikita talaga pasensya ko. Eh di baguhin mo. Kung para sa pamilya mo, kung para sa milyon, para sa pagbabago ng buhay, di baguhin mo. Tama po ba? Kasi hanggang kailan gusto mo yung buhay mo, ganyan. Tama po ba? Baguhin mo, mas mahiyain ako eh. Hindi ka pala muna mukha mo, unti-unti. Hindi naman biglaan yan eh, proseso yan eh. Hindi naman agad makapal mukha namin eh. Pero, pinilit namin pakapalin unti-unti. Diba? Hindi naman magaling kagad mag-invite eh. Pero pinilit namin magpagaling mag-invite. Abs, konti kasi talaga ako mag-DR eh. Hindi ko kasi 40 yan eh. Tingin mo lang yun. Pero kung maniniwala ka, darating yung time, gagaling din ako, gagaling ka din. Di ba? So yun yung lagay natin sa utak natin. Be willing to change. Okay po ba yun? Naalala ko lang, sabi ng mga upline natin, sabi nila, lahat ng bagay na gusto mo, yan yung magpapabagal sa'yo. Tama eh. Pero, lahat ng mga bagay na ayaw mo, yan yung magpapayaman sa'yo. Tama eh. Yung pagtulog ng mahaba. Gusto ba natin yon? Sino bang ayaw, di ba? Pero yun yung magpapatagal sa atin. We need to sacrifice. Di ba? Kung gusto mo ng bago, ulitin ko, kailangan mo ng bago. Okay? Pangalawa, believe. O, ayan, no? Ito, ipakita natin yung mga believe. O, believe. O, saan ba tayo dapat maniwala, Sir Donis? Unang-una, product. Sabi nga kanina ng Philip, siyempre, Tara natin. kung naniniwala ka sa product, kapag gumagamit ka, minsan, naniniwala ka sa product, hindi gamit mong sabon. Safeguard pa din. Oo. Detergents. Saka yung mga product natin, talagang worth lang talaga. Kaya alam mo nga minsan, kahit nga di ka nabibenta, wala yan, dami yung worth talaga eh. Tapos yun lang, pangalawa, sa company. Yun nga, kanina, alam mo na yung kanina. Kanina, no? Oo. Oo. Ito yung sinabi natin, di ba? Kailangan maniwala sa product, sa company natin. Naniniwala ba kayo matindi yung kumpanya natin? Oo naman. Most trusted, multi-level marketing. Best company in Asia. Di ba? Sobrang dami nating award. Hakot award din na nga yung front row eh. Yung Lux White natin, di ba? Most effective whitening supplement. For how many years hanggang ngayon, pinakamatindi pa rin Lux White. Sobrang ganda ng mga product natin. Di ba? Kaya taasan natin yung belief level natin. Sa company, sa products, of course, sa mga cross-line natin. Nabdaan natin kanina to sa upline, sa downline, sa sarili mo, sa Diyos. Di ba? Hindi ka naman dadalhin ni Lord dito kung di ka para dito.
Tama ba? May reason kung bakit ka nandito. Di ba? Nakakalungkot lang talaga nga minsan eh, di ba? Mataas na yung paniniwala mo pag maganda nangyayari. Tama. Pag pangit na nangyayari, pag hindi na nakaayon sa'yo, ayaw mo na. Ayaw mo na front row. Ayaw mo na sa front row. Para sabi ng Philip Gunawan nakaraan. Pag may check I love front row. Pag walang check putang ina front row to. Pag may check ulit, I love front row. I am forever front row. Nahirapan. Nawalan ng grupo. Nawalan yung members. Nag-quit yung kasama. Ina front row to. Hindi pwedeng ganun. Maganda o pangit yung nangyayari sa'yo, dapat yung belief level mo mataas pa din. Di ba? Dapat you have faith. Hindi pa man nangyayari sa'yo, pero paniwalaan mo na mangyayari sa'yo. Nandito ka for a reason. Kailangan mo maniwala. Ang problema nga, yun nga, ang dami natin pinapaniwalaan. Naniniwala ka sa multo, naniniwala ka sa tikbalang, naniniwala ka sa duwende. Di ba? Pag umuulan pa, tapos umaaraw, may kinakasal yatang tikbalang. Ang dami nating belief na pinapaniwalaan, pero hindi ka naniniwala, nayayaman ka. Pag pinapasigaw, payaman na ba? Nahihiya yung iba, payaman. Payaman na ba? Ano nakakaya, payaman. Kayo lang. Kayo lang. Pag maganda nangyayari, payaman. Pag pangit nangyayari, kayo lang. Nakakalungkot paano, pinapasigaw mo ng payaman, ayaw. O sige, eto na lang gawin natin. Paglabas na paglabas mo, dyan sa pinaka-gate natin, ng ano natin dyan, pasukan. Sa may guard, sigaw ka bago ka umano. Masasagasaan ako, masasagasaan ako, masasagasaan ako, masasagasaan ako. Sasabihin nyo ba? Hindi nyo sasabihin, bakit? Baka? Sa negative naniniwala ka? Sa pagyaman mo, nagdududa ka? Payaman na ba? Di, ayoko, nakakaya eh. Masasagasaan ka? Ayoko, baka mangyari. Sa negative naniniwala ka, sa positive nagdududa ka. Okay ba? Taasan mo yung paniniwala mo. Di ba? Imagine mo sa duwende, naniniwala ka pa. Sa kapre, sa aswang. Pero sa pagyaman, nagdududa. Di ba? Anak ka ng Diyos, huwag ka matakot sa duwende. Sabi nga ni Absrich mo, kinuwento niya, di ba? Iihi na raw siya. Probinsya daw. Iihi siya, madilim. Sabi niya, sabi ng kasama niya, uy, wag ka umihi dyan, baka maduwende ka. Ano naman, pag naduwende, ano ba yan? Sabi ng Absrich mo. Naku, baka palakihin niya yung ano mo. Sabi ng Absrich mo, di maganda. Lalaki. Di ba? Saka alam mo, sabi ng Absrich mo, anak ako ng Diyos, tumabi ang duwende na yan, iihi yung anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos, maniniwala ka sa mga ganyan. Parang nagdududa ka sa Kanya. Ang laki ng Diyos mo, yung problema mo, napakaliit. Tinitignan mo lang na malaki eh, kaya nagmumukhang malaki eh. Di ba? Step back. Yung problema natin, maliit lang. O try nyo maglabas ng piso. Piso, wala piso. O ito, may 5 piso ako sa pinaglalaro. Try mo, dikit mo to sa mata mo. O ano nakikita mo, try nyo. Ano makikita mo? Ito. Di ba? Yung piso lang. Try nyo. Kahit ano. Cellphone mo, try mo lapit dyan. Ano makikita mo? Ganyan yung problema. Sinuzoom in mo eh. Nakapokus ka sa problema eh. Mag-focus ka sa Diyos. Ang laki ng Diyos natin. Para lumait yung problema mo. So, pag tinignan mo, malaki pa ba? Ang liit ng problema, masyado ka nakapokus. Mag-focus ka sa blessings, hindi sa problema. O, di ba? Bago ako mag-ano sa Philip, may kwento ako dyan sa Philip eh. Kasi yung story? One day, kwento to ng 3 mananampalataya. Kwentong barbero lang to ah. So may 3 mananampalataya. Syempre, alam niyo naman, pag battle of religion, di ba? Hindi natatapos yan. Tama, di ba? Di natatapos yan. So kahit anong debate yan, wala. Ito yung effect, ito talaga yung totoong Diyos, ito yung totoong Diyos. Di, ako yung may totoong Diyos. Iba-iba yan eh. Di ba? So nag-decide na lang sila. Silang 3, pumunta sila sa mataas na lugar, sa may cliff. Tapos ito, puro bato-bato dyan. Ito yung dagat. Tapos 3 yan. O di ba? Basta 3 sila dyan, no? 3 mananampalataya. Meron dyan Christian, Catholic. Meron dyan Buddhism, si Buddha ang pinapaniwalaan. Tapos meron dyan si Shiva. Sabi nila, ano gagawin natin? Simple lang, para matapos na ito lahat, ang gagawin natin, tatalon tayo dyan. Kung sino may pinakamakapangyarihang Diyos, siya yung mabubuhay. Siyempre, pili-pili yung Katoliko, yung Christian. Tinagtanong sila, sino na mauuna? Sabi ng Katoliko, mapagbigay ako eh. Tinuturo sa amin ng Diyos namin na magbigay. Maangas yung kay Shiva. Sabi niya, ako na. Matindi yung paniniwala ko sa Diyos ko. Pumuesto siya, tumakad siya. Nagdasal muna, gumanyan. Itudok pa dito. Talon siya, sabi niya, Shiva, 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 Shiva. Shiva, 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 Shiva. Shiva, 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 Shiva. Pababa mo ba? Shiva, 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 Shiva. Nakatingin lang, oh. Putya, yung Katoliko, Pilipino. Putang, patay ito. Patay ito. Kill. Grabe paniniwala. Shiva, 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 Shiva. Nang malapit na dito, may tusok na, no? Shiva, 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 Shiva. Pinagpapawisan. Pero naniniwala pa rin siya kay Shiva, 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 Shiva. Hanggang doon, pang! Patay. Puta, yung Pilipino. Puta, kill. Di totoo si Shiva.
Sabi, kinabahan yung Pinoy. Sino next? Nagturo agad. Ikaw na! Mauna ka na. Tinuro niya yung Budhism. Si Buddha. Sabi niya, walang problema. Matindi yung paniniwala ko kay Buddha. Pumuesto siya, di ba? Monghe yan eh, monghe. Kalbo pa. May ano pa dito. Message pa, lumapit dito. Nag-pray muna kay Buddha. Tapos tumalon, pagkata, pak! Sabi niya, Buddha, 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 Buddha. Buddha, 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 Buddha. Buddha, 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 Buddha. Na malapit, tuwa yung Pinoy. Huy, puta yun tayo. Tumatalo-talo yung Pinoy, puta skill na to. Buddha, Buddha, Buddha. Malapit na, kinakabahan na rin, no? Buddha, 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 Buddha. Grabe yung paniniwala. Hanggang malapit, tuwa yung Pinoy. Yung Katoliko sa Christian. Buddha, 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 Buddha. Ang malapit na, sobrang lapit. Grabe, nagpapawis na talaga. Pero yung malapit niyan, grabe pa rin, Buddha, 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 Buddha. Biglang, malapit na, tuwan-tuwa na. Sabi niya, patay na. Malupit. Buddha, 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 Buddha. Buddha. Baliw na baliw! Sabi, legit! Legit si Buddha. Grabe si Buddha, legit. Pero alam mo sabi niya, hindi mo mababarag paniniwala ko sa Diyos ko. Naniniwala ko kay Jesu Cristo. Jesus dies once and for all, 2,000 years ago. Lahat ng kasalanan ko natanggal dahil kay Jesus. Grabe paniniwala niya, hindi. Alam mo, pinakamalupit, bago lumapit dito, tumingin sa langit, nag-angat ng kamay, nag-worship. Great God, He is an awesome, wonderful God. Puta, nag-worship pa. Ang tindi. Grabe, kumano pa naman, naiiyak pa. Lord! Nagpa-pray siya. Mga talong-talong. Hallelujah, Lord! Sabi niya. Pagtalo niya, worship pa rin siya. Grabe. Live. Grabe, worship songs niya. Tama mo. Tumalo siya dyan. Jesus. Nung nakalahati na, dito medyo 1/3 pala. Jesus. Grabe worship. I'm alive. Radical love. Lahat sa playlist na. Lahat. Pucha. Grabe. Tuloy-tuloy. Jesus. Mandang gitna, kinabahan. Jesus. Pero pananalig niya at hindi pa rin. Alam mo yung pinakamalupit? Nang bandang gitna na, gumanon siya, kanyang binaba. Nag-sign up the cross, naging Katoliko. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Abagin ng Maria na pupuno ng grasya. Kordero ng Diyos na nag-aalis. Pucha, malupit oh. Yung rosaryo, hinugot. Puta, may rosaryo. Sa Christian, wala namang rosaryo. May rosaryo bigla oh. Bawat bits, ginano no. Sobrang pawis na pawis. Kabila, sumukot. Panyo, puta, El Shaddai. Naging El Shaddai bigla. Kabang-kaba na siya. Lahat na ng santo, tinawag. Imagine mo, Christian, walang santo siya. Lahat ng santo, tinawag. Kabisado pa. Sobrang kape. Parehas lang naman, basta si Jesus daw. Grabe. Hanggang malapit na Jesus. Grabe pa rin paniniwala niya. Yung Buddha, nakatingin na, sabi, Buddha pa din. Siya, pucha, Jesus. Grabe pa rin paniniwala niya. Sabi niya, Lord, hindi matatanggal yung paniniwala ko sa'yo. Alam ko, lahat ng kasalanan ko, tapos na. Dahil sa'yo. Di ba? Sabi yan, tuloy-tuloy, Jesus. Malapit na, Jesus pa din. Ang tindi. Pero pa iba-iba na, nag-worship siya. Lahat, pucha. Mas effective daw yun eh. Lahat na. Sabay-sabay na to. Jesus pa rin siya, Jesus. Na malapit na, ang tindi. Jesus pa din. Wala siyang sinasabi kundi Jesu Cristo, Jesus, 2,000 years ago, it is finished. I can do all things through Christ. Lahat, binanggit scriptures, lahat, tinitira niya na. Malapit na, Jesus pa din. Pucha, na sobrang lapit na. Gakulangot na lang. Jesus pa din. Inang dilat. Pagtingin niya, Jesus. Biglang pucha, lapit na. Alam mo ginawa? Jesus. Pucha, biglang ano, no? Buddha. Tumingin siyang sa Buddhist, so sabi niya, Wala, effective, ligit si Buddha. Good item, Buddha. Buddha is Lord. Oh. Marami sa atin ganyan. Pag maganda nangyayari, pag okay pa nangyayari, I love front row. Payaman na. Hanggang dulo apps. Wala na sila apps. Nandito pa rin ako. Pinagalitan ng magulang. Pinapili ng jowa. Front row ako. Maraming rejection. Nawala ng pagalaw. Nahirapan. Iniwan ng member, iniwan ng upline, iniwan ng crossline. Siya na lang natira. I love front row pa rin ba? Front row yan. Sabi na nga pa eh. Di totoo to, sayang lang oras ko dito.
Jesus, Jesus ka. O next time go, Buddha, Buddha, Buddha. Sana kahit pangit nangyayari, yung bilip mo, hindi matinag. Maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa Diyos. Dinala ka dito for a reason. Diba? Kaya kinig ka sa upline natin, sa mga mentors natin. Tiwala ka sa member mo, tiwala ka sa mga tao na nakakasama mo dito. Pero higit sa lahat, magtiwala ka sa sarili mo at sa Diyos. Kasi pag nawala yung tiwala mo sa sarili mo, wala na. Pag nawala yung tiwala mo sa Diyos, finish na. Tama siya, nawala yung paniniwala niya sa Diyos niya. Eh minsan, susubukin ka naman talaga eh. Di ba lagi sinasabi? Pag malapit ka nang bumigay, malapit nang ibigay. Ang problema sa atin, malapit na sana, tumigil ka pa. Tama. God bless eh, before He bless eh. Pero tandaan mo, pag tinigil mo to, hindi naman pangarap namin yung titigil eh. Pangarap mo eh. Tama. Hindi naman kami maapektuhan, pamilya mo eh. Tama. Babalik ka sa dati mong buhay. Babalik ka sa dating pangyayari. Wala na nga nangyayari dati, babalikan mo pa. Binigyan ka na ng opportunity eh. Binigyan ka na nga ng vehicle na pwede magtawid sa'yo sa success eh. Ang problema, nahihirapan ka, babalik ka ulit dun. Eh, ganun din yun eh. Mas mahirap nga eh. Tama. Kasi dito may chance ka eh. Eh doon, may chance ka ba? Alam mo, sabi ko dati, kahit 1% lang ibigay sa akin na chance ni Lord sa front row, okay lang, igagrab ko yan. Bakit? Kaysa sa labas, wala naman akong percentage doon eh. Kahit umagal ako 5 years, 10 years, nalaban ko yan. Kahit 20 years, nalaban ko yan. Bakit? Eh marami akong kakilala. Nagtrabaho katulad ko, di naman naging successful eh. Paikot-ikot lang yung buhay eh. Gusto nung bago. Kaya yung paniniwala ko, kahit anong mangyari, laban ko yan kahit 1%, kahit 2%. Kahit walang naniniwala sa akin. Kahit iwan ako ng ibang tao, okay lang. Tama. Teka lang ha, pamaya permanent nga to ha, hindi ba? I-fear and doubt ka eh. Okay po ba yun? Dapat yung bilip natin, di matinag. Huwag tayong bigla, Buddha. Okay? Okay na to? Number 3, commitment. So, yan, commitment. Anong next dito? Sabi nga, a winner makes commitment, a loser makes promises. O, banata mo, Sir Donis. Commitment. Gaano ba kahalaga ang commitment pag ginagawa natin itong negosyo, bro? Ano kasi dito, sa ginagawa natin, may klase ng commitment. Una, yung try. Diba? Tapos, inaya ka ng tropa mo. Pag kinabing try, yan yung pinaka-best way na ayaw mo. So, kailangan, yung pangalawa naman, I'll do my best. I'll do my best. Tapos, pupunta ka ng open, umulan. Bilang umuloy. Uminit. Bilang umuloy. Uminit. Anong ito, maligam-gam? Diba? Pero ang kailangan mo dito, yung pangatlo. Ito yung patapos na usapan. Yung I'll do whatever it takes. Saka alam nyo guys, na ginagawa natin, yung bilis mo dito, or gano'ng katagal, depende sa commitment mo talaga. Saka kailangan pag ginagawa mo to, lagi kang may paraan. Example, wala kang load, anong gagawin mo? Papaload, di ba? Wala kang pamatay, anong gagawin mo? Pero walang paraan. Kasi yung ibang member, example, walang pamatahe. Wala, nakabahay lang, nagpumukpok. Alam mo sa akin, sa lahat ng dito, the more na wala kang pamatahe, the more na walang nangyayari sa'yo, the more na nahihirapan ka, dapat lagi ka nag-o-open. Okay ba? Saka ano sa akin, pag yung commitment mo kasi dito, malalim, alam mo yung ibibigay ng front row, ganun din. Okay ba? Saka kailangan, pag may mga member ka na, example, apply ka na, paano mo masasabi, pag apply ka, kahit may isang member ka, apply ka na. Kaya hindi pwede pag apply ka, yung commitment mo dito, mababa. Kailangan pag apply ka na, yung commitment mo, malalim talaga. Diba? Saka yun, example, kailangan pag may mga member ka, ikaw yung laging napapapunta, ikaw yung laging nandito. Hindi pwede pag apply ka na, ikaw yung laging pauwi. Diba? Tama eh. Kasi pag ikaw yung laging pauwi, yung grupo mo, saka yung income mo, pauwi din talaga. Ay, Tama eh. Totoo yan. Sabi ko nga, sa ibang bagay nga, nagkukomit tayo eh. tama. Sa ibang bagay nga, nagbibigay tayo ng oras eh. Di ba? Sa ibang bagay nga, grabe tayo magbigay ng oras. Ano ba binabalik sa atin? Eh eto, ano ba ibabalik sa'yo nito? Tama. Ano ba ibibigay ng front row sa atin? Kaya kami dati, di ba bro? Pag may meeting, may training, we drop everything. Tama. No ifs, no buts. Pag may training, sinabi ng upline namin, training, meeting, drop everything. Kahit may pay-in, kahit may invite, kahit anong ginagawa namin, nagmamadali kami para mag-training. Tama. Para matuto, sayang pay-in, isa lang yan. 2 lang yan, 3, 5 lang yan. Pag nag-training ka, daan-daan, libo-libong pay-in yung makukuha mo dito. Di ba? Magka-DR ka nga, magka-PS ka nga, magka-pay-in ka, alam mo ba gagawin mo? Tama. Marunong ka na ba magturo? Marunong ka na ba mag-train? Marunong ka na ba mag-handle ng objection para ka-problema yung grupo mo? Ups, hindi pa. Eh di kailangan mo to. Mas kailangan mag-commit sa training, mas kailangan mo mag-take down notes, mas kailangan mo umati ng bomb. Eh ups, paulit-ulit naman yung bomb eh.
Marunong ka na ba mag-bomb? Di mo nga alam yung banat eh. Sablay ka nga pumawir eh. Di ka nga marunong pumawir eh. Bakit? Eh, papasukin lang ng bomb, di mo magawa eh. Pumasok lang sa bomb, di mo magawa eh. Makinig, di mo magawa eh. Re-reklamo ka, Abs, ang tagal kasi. Mga reklamo ka, hindi ko mag-talk. Ikaw magpa-pay in. Abs, di ako marunong eh. Kaya hindi ka matuto. Simpleng pakikinig, simpleng pag-take down notes, simpleng pumasok sa training, hirap na hirap ka. Pag kinulit ka, galit ka pa. Pag sinita ka, galit ka pa. Tapos pag di ka kumita, sisisihin mo kami. Sino ang dapat titiin? Diba? Hirap sa inyo eh. Pag di ka kumita, galit ka. Pag tinutulungan ka kumita, galit ka din. Gusto niyo ba kumita? Yes! Magpakita ka, mag-commit ka, umating ka ng meeting, umating ka ng training. Mga apply nga natin yan, laki na ng income eh. Umaatin ng training, absander, abscription, nandyan eh. Tapos kayo, nasa baba lang kayo. Patambay-tambay ka sa labas. Eh kami nga dati, pinagpipilitan namin yung sarili namin sa NDO eh. Punong-puno NDO nila abscription, nila absander, pinipilit namin makaupo sa unahan eh. Kayo, ang luwag-luwag dito. Ang sarap ng aircon nyo. May pagkain, kape pa kayo. Tapos hirap ka pang pumasok. Pipilitin ka pa mag-take down notes. Picture ka pa. So muna next, pinipicture ako pa eh. Wow! Simpleng pagsusulat, di mo magawa, pagyaman pa kaya. Simpleng pag-commit ng training, sabi ni Sir Dulis, umulan lang, ayaw mo na. Eh dati bumagyo. Basta may training, nandito kami. Kahit umuulan pa yan, kahit bumabagyo pa yan, pag may training, pinatawag kami ng apply namin, meeting, pumupunta kami. Yung iba ngayon, meeting tayo. Apps, meeting na naman. Apps, anong oras na? Hindi pa ba tapos to? Pero sa jowa, Apps, 3 hours, bitin. Pag nagsosogo ka, 12 hours. May card ka pa. Ang tindi mo, gudo. Apps, hindi ako makaka-attend, may emergency. Nagulat ako, nasa SM ka pala. Kasama mo, jowa mo. Anong emergency? Init na ba? Kamutin mo. Pag sa kalandian, grabe commitment mo. Pag sa jowa mo, grabe commitment mo. Pag sa upline, no reply. Sin lang. Tapos gusto mong kumita. Yung downline mo, nagtitraining dito, ikaw nasa baba. As may aasikasuhin lang ako. As may ganito lang. Wow! Ang galing mo. May na-mindset mo pa? Award. Wow. Tama eh. Yung mga elite nga, nandito, Hall of Famer icon. Nandito, ikaw. Kaya hanggang ngayon, naglalakad ka pa din. Buti pa si Kute, pumapower nag-NDO. Kasi silip lang. Power na power, gising na gising. 5 taon na yan mahigit dito, nakikinig pa din. Ikaw 5 weeks ka pa lang. Apps, alam ko na yan. Dami mo nang alam, yan dapat yung mga tinutumba eh. Pag madaming alam sa ano, pinutumba na yan eh. Daming excuses. Ipili ka lang. Gusto mo ba ng resulta? Or gusto mo mag-excuse? Hindi pwedeng parehas meron ka nun. Pag nag-i-excuse ka, di ka magkakaresulta. Pero yung mga taong may resulta, yan yung mga taong walang excuses. Di ba? Yung ibang member, di ba? Ang daming dahilan eh. Apps, namatay yung halaman ko. Namatay yung kuko ko. Namatay yung ganyan. Di ka makapag-training. Namatayan ka lang. Patay lang yung buhok mo, di ka na makapag-training. Eh yung iba nga, namatayan talaga eh. Pero nandito. Humahataw. Tumatrabaho. Di ba? Ganun talaga. Gusto mo maging winner? May commitment. Kasi ang loser, puro lang promise. Apps, hahataw ako. Apps, babawi ako. Apps, magsisipag na ako. Pero yung totoo, di naman. Di ba? May kwento dyan eh. Yung story? One day, may isang may isang general. Matinding general to, ito yung mga idol ng buong niya, nasasakupan niya. Kasi sa lahat ng laban, siya yung lagi nangunguna. Sobrang tindi niya, sobrang lupit niya. Pero dumating yung time na puruhan. Napahana sa puso. Yung general, siya lahat ng niya, dinala siya patalikod, dinala siya sa pinaka-kaharian nila. Tapos, inexamine, tinignan. Sabi ng doktor,
Meron akong good news at saka bad news sa inyo. Ano gusto nyo unahin? Negative talaga kayo no? Bad news! Malubha yung lagay ng general natin. Mamamatay siya. Sabi ng mga kawal, ano po yung good news? Tanong nyo kung ano. Mabubuhay siya kung may taong magsasakripisyo ng puso niya para ipalit sa puso ng general. Lahat. Naiyak. Lahat. Umangawa. Tinanong ng doktor, sino dito yung willing mag-donate ng puso niya para sa general? Alam mo, lahat nagbulungan, lahat nagganyan, di alam gagawin, pero may nagpo-forward. Sabi niya, ako! Idodonate ko yung puso ko para lang mabuhay yung general. Kahit buhay ko pa yung kapalit. Grabe, tuwan-tuwa yung doktor. Sabi niya, yun, meron na. Babalikan niya ng general kasi may nag-step forward sa kabila, sabi. Hindi, ako! Kunin mo yung puso ko para sa general. Willing akong mamatay ng paulit-ulit para sa general. Grabe yung commitment. May pumorward ulit, hindi. Ako ang dapat kasi marami nang natulong sa akin yung general. Willing ako ibigay yung puso ko para sa kanya. Buong buhay ko, bibigay ko sa kanya. Tapos lahat nag-step forward. Pak! Yung isa, take my heart! Yung isa din, take my heart! Lahat sumisigaw. Take my heart! Take my heart! Take my heart! So lahat, gusto sila mag-donate. Takbo yung doktor sa loob. Sabi niya, General! May good news ako sa'yo sa bad news. Sabi ng General, puta, mamamatay na ako. May good news at bad news pa. May bad news. Ano may good news? May magdodonate na ng puso, General. Ano yung bad news? Lahat sila gusto. So nag-isip sila ng paraan, lumabas yung doktor. Naisip na ako paraan. At take my heart lahat, take my heart, pinatigil niya. Nakikita niyo to, may hawak siyang feather. Alam niyo yung feather? Pansulat na rin. Kung kanino man lumapag to, siya ang nararapat na mag-donate ng puso niya para sa general natin. Itatapon ko to, kung kaninong ulo lalapag daw, siya yung karapat-dapat makapag-donate ng puso niya sa mahal nilang general. So tinapon niya, tapos pumasok siya sa loob. Sabi niya, General, ilang segundo lang, makukuha na natin yung tao mag-donate ng puso para sa lahat ng tao. Habang nasa area yung sumisigaw, take my heart, take my heart, take my heart. Sabi niya, ay General, naririnig mo yun? Yun yung mga taong nagmamahal sa iyo. Kaso after few minutes, sumisigaw pa rin. After 30 minutes, sumisigaw pa din. Ano sisigaw? Take my heart! Take my heart! Nagulat na yung doktor, na-curious, bakit ganun? 30 minutes na, wala pa din. So lumabas siya, nagmamadali siya. Nagulat siya kasi yung feather, nasa ere pa din. Hindi pa din bumabagsak. Tapos lahat sumisigaw pa din. Take my heart! Take my heart! Yung pala, nakita niya, nagulat siya. Take my heart! Take my heart! Pag malapit yung feather sa ulo, take my heart! Take my heart! Malapit yung feather. Bawat may nalalapagan ng feather, hinihipa pala. Kaya hindi lumalapag. End of story. May moral lesson nun. Kadalasan tayo yun. Diba? Grabe yung sinasabi mo. Kukumit ako. Ahataw na ako. Mag-i-invite ako, magdi-DR ako, Abs! Payaman na, Abs! Mag-i-invite ako, Madami, Abs! Abs, pupunta ako. Ganyan ang commitment natin. Sabi mo, whatever it takes. Pupunta ka, a-attend ka, ahataw ka na. Last na to, Abs, pa-assist. Last na to, Abs, pasuyo. Sunod ako, Abs, after work, after school. Sana yung commitment natin, daliman natin. Kasi para sa pangarap mo to. Para sa future mo to. Para sa pamilya mo to. Ayaw mo bigyan ng oras. Tama ba? Okay lang ba? Magkukumit tayo. Sa mga training, sa mga meeting natin. Kahit wag na nga sa amin. Wag na sa upline. Mag-commit ka na lang sa pangarap mo. Doon ka mag-commit. Hindi na sa company, hindi na sa upline, hindi na sa amin. Mag-commit ka sa pangarap mo. Kasi pag committed ka sa pangarap mo, whatever it takes ka eh. Kung para sa pangarap mo, para sa future mo, whatever it takes ka eh. Kaya ba natin mag-commit sa front row? Yes! Hindi yung pag dinagabi na, nalilate na. Tapos uwi na ako. Pag uwi mo ng bahay,
Mag-ML ka lang naman. Tigil mo yan, cancer ka naman. Toxic ka naman. Grabe ka mag-grind. 2 years ka na, baba pa ng rank mo. Tigil mo yan. Ini-stress mo na sarili mo. Di ba kung sa ibang bagay nagkukumit ka? Na hindi mo naman alam. Kung may babalik pa in the near future, sa bagay pa kaya na alam na natin yung future natin. Di ba? Okay lang ba? Mag-commit tayo. O, ayan. O, next natin, Sir Donis, skills, no? O, last topic na natin to, di ba? Skills.